ang criminology. If I will be giving my unsolicited opinion, criminology is one of the hardest area para sa lahat. Para sa akin criminology is sa mga pinakamasakit sa ulo. Okay? Maraming rason. Unang-una, siya po kapatid ay 20% ang kanyang timbang. Katimbang siya ng CLJ tsaka ng CDI. Hindi siya ganun kabigat kagaya ng LEA. LEA is only 15%. Forensic, I guess, 15%. Together with CORAD, ang pinakamababa, CORAD, parang 10% lang yata ang CORAD. Is that correct? Yes, sir. Now, isa pang dahilan, ang criminology ay binubuo ng 8 subjects ng board exam. Okay, 8 subjects ang binubuo pari ko nito. Number 1, nandito pari ang intro to crim. Babalikan natin ang yung first year. Remember? Naalala yung first year kayo? Diba, fresh na fresh ka pa nantol, no? Wala kang problema, walang stress. Sa mga lalaki dito, malamang virgin ka pa nung first year ka, di ba? Talagang wala pang halong kamunduhan yung utak mo nun tol eh. Makanagabuti. Another one, we have the theories of crime causation. Okay? Theories of crime. Lagyan ko ng asterisk sapagkat siya ay bagong subject ng board exam. Number 3, we have here ang pinaka-boring na subject sa balat ng lupa, ethics, di ba? Ang tinuturo dito ay paano maging mabuting tao eh. Is that correct? How to become a good person. Yan ang ibig sabihin pari ko ng ethics eh. Kaya dapat hindi ako nagtuturo nito tol. Parang hindi bagay sa akin magturo ng kabutihang asal. Parang walang maniniwala sa akin pag nagturo ako ng good behavior. Kaya dapat nagtuturo nito, pastor, imam, di ba? May mga Muslim tayo dito. Do we have Muslim people here? Anyone? Sa mga lalaki? Ayan, Imam ba tawag? Imam? Imam? May mga Catholics dito. We have Catholics here. Sino mga Katoliko? Ayan. Okay, halo-halo rin naman pala. Diba? Ang dapat nagtuturo ng ministro ng Iglesia ni Cristo, pastor, o kaya Virgin na Madre. Para bang, pag nagturo pa rin, ang bait niya, di ba? Ang sarap pakinggan, ang sarap makinig, siyempre, para bang straight from the heart eh. Diba? Number 4, ang pinaka-paborito kong subject sa lahat ay juvenile delinquency and crime prevention or juvenile justice. Okay? Number 5, we also have here human behavior and victimology. Okay? Human behavior and victimology. Okay? Number 6, hindi mawawala pare sa ating listahan ang isang bagong subject sa board exam na ang tawag ay dispute resolution and crisis management. Lagyan ko ng asterisk, sir, ha? Ito ay bagong subject ng board. Ano ba, sir? We have number 7, ang pinaka siguro mahirap na area o subject ng criminology, ang tawag ay criminological research 1. Kung saan ang pinag-uusapan ay chapter 1 hanggang chapter 3. Okay, also po sa research proposal, followed by number 8, ang tawag dito pare ay Criminological Research 2. Ang pinag-uusapan naman pare ay Chapter 4 to Chapter 5. Ang tawag ay Data Gathering and Presentation of Results. Yan ang bumubuong 8 subject. Lahat yan ng mga sirat ma'am, makinig ka sa akin mabuti, huwag mawala Okay? Mula pare ko dito hanggang dito, pagsasama-samahin ng PRC yan for 100 items. 100 tanong pare na multiple choice. Wala namang essay dito. Pero ako po'y nangangarap na sana one day magkaroon ng essay sa criminology. Pabor kayo? Hindi, sabihin mo doon. Para marinig pa lang yung essay, ayaw na, sir. Weakness ng crim yan eh, di ba? Weakness ng crim pare magsulat. Lalo English, grammar, di ba? Expression ng sarili. Hirap ang crim dyan tol, pero doon talaga natin mahahasa ang ating galing. Tingnan mo mga abogado, lawyers are really good. Magagaling talaga lahat ng abogado because they know how to write. Magagaling talaga sila pare. Kaya yun yung pinapractice ko ngayon dito. I always write, and write. Hindi ako gumagamit ng PowerPoint, Brad, kasi sa PowerPoint may naka-ready na eh. Mas maganda pa rin na i-express mo yung sarili mo kahit na bali-balikwasin pa rin ng PRC yung katanungan. If you know how to explain it, hindi ka maliligaw sa board. Okay? Paliwanag? Naunawaan? Sana meron ka dyan papel at panulat, ha? Okay? Kung meron ka lang dalang dyan isang pirasong papel, mapupuno yan ng buong araw. Kukulangin ka dyan, talaga dyan, tol. Ito, brada, sisermonan ko na kayo ngayon pa lang, ha? Huwag kang papasok ng review center na ang dala mo lang sarili mo. Pangalawa, wag kang papasok ng review center na wala ka man lang dalang notebook. Kahit man lang maliit na notebook. Okay, yung regular na notebook pang estudyante. Yes, sa review center ko pare sa Bulacan, ang aking prescribe ay yung logbook ng gwardya. Alam mo yun? Yes, yun ang pinakamaganda sa lahat. Promise.
Okay? Bili kayo nun, tol. Makapal kasi yun, Brad. Handy pa, matibay pa. Kesa yung ganyang papel-papel, mamaya pag uwi mo ng bahay, roroli mo yung ganyan. Tapo mo na, wala na. Build a healthy habit. If you want to pass the board exam, you have to change the way you act. You have to change the way you behave. Hindi mo pwedeng dalhin pare sa review yung ugali mo sa college. Yes or no? Iba na ngayon eh. Hindi na kagaya pare sa college na mema lang eh. May mapasok, may maatinan, may masulat, di ba? May matutunan lang, pag-uwi ng bahay, wala. I suggest, sa board exam pare, in preparation for the board, ma-overwhelm ka. Sobrang dami ng subject ng board. 39 o 38 subjects lahat yan. All in all, 6 yan pag in-area mo, pag dinivide mo. No, tanungin mo sarili mo, matatanda mo ba lahat ng 39 subject pare sa piraso ng papel? Hindi. Okay, kaya I suggest, bili kayo pare ng logbook. Okay, makakaasa ba ako pare? Bukas kaya makakakita ko ng logbook sa inyo. Na makakita, kahit yun, maganda yan, madam. May mas makapal pa yata dyan. Ano, may mas makapal pa yata dyan? May 500 pages yata niya na mas makapal eh. Okay, o kaya nakawin niyo yung logbook, yung blatter book ng ng barangay o kaya police ng makapal yun, tol. Paliwanag, pati ibang estudyante, maghati na lang kayo. Pwede naman. Okay, tara, laban na tayo. Unahin natin ang intro to crime tsaka theories. Okay? Let's talk about this term. Sir, ano bang ibig sabihin ng salitang criminology? Tingnan mo ang daming definition na pwede niyong mabasa sa iba't ibang mga review materials. Iba-iba. Ang pinakagusto kong lugar na pinupuntahan sa buong Pilipinas, one of the best place that I've been through is Zamboanga. Ang Zamboanga pare, melting pot siya parang Takurong parang Cotabato. Zamboanga ang daming klase ng tao. May Bisaya, may mga Bisaya dire. Meron. Mga Bisaya ang salita. Ayan. Meron din doon Chavacano. Have you ever the word Chavacano? Chavacano means Spanish, parang Spanish Creole. Diba? Buenvenidos de Aeropuerto de Zamboanga. Ang angas pare ko yung mga lingwahe nila, tol. Hola, senyor. Hola, senyora. Buenos dias. Di ba po siya ang lupit, tol? Pag sasakay ka ng tricycle, sabi mo doon pare ko sa driver, Kuya, vamos. Ang pucha, lupit. Tapos po siya, pag bibili ka pare na sa tindahan, Quanto means how much, Quanto, tapos po siya, tapos sabihin sa'yo, uno, telo, tres. Puta, parang kang pumipindot ng videoke. Alam mo yun? Parang ganun yung itsura. Tapos, ang maganda doon, may mga Muslim din. Iba-iba. Dito ba, ano bang mga tribe ng Muslims dito? Iranon, Maguindanao. Diba? Doon pare iba-iba. Meron ding may Tausug, may Maranao, meron ding Yakan, meron ding Sinama, bandang Tawi-Tawi. Ang maganda dun pare, may healthy competition sila. Pag nagtanong ako, what is criminology? May sasagot. Sabi niya, sir, it pertains to the study of crime. Tama yun. Walang mali pare sa kanyang sinabi. Criminology is the study of crime. Tama? Yes. Yun nga lang, para medyo nabababawan ako sa estudyante. Imagine mo pare listen to me carefully. 4 years kang nagstay sa criminology, tapos ang natandaan mo lang, 3 word, study of crime. May sumagot, galing siya ng Jose Rizal Memorial University, galing siya ng Zamboanga del Norte. Ang sabi niya, sir, kulang yan. It should be the study of crimes and criminals. Dinagdagan niya pa rin ng isang konsepto. Sabi ko, you're good. Very good. Ayos yan. Okay? May sumagot pang isa, galing siya pare brother ng Universidad de Zamboanga. Okay? Sabi niya, sir, it is not enough. It should be the study of crimes, criminals and their criminal behavior. Yan, pinag-uusapan ng kriminal, at ugaling tinataglay ng kriminal. Nakuha mo? Okay, ito pa isa. Pag sinabi pare ko natin criminology, sumagot yung isang estudyante ko from BSc, Basilan State College. Ang sabi niya, sir, it should be the study of crimes, criminals, criminal behavior, and the effort of the society, to prevent and repress them. Yan. The study of crimes. Parang ano to, Magumigilid. Meron ba kayong monoblock? Iharang natin dito. Upuan na hindi ginagamit dyan. Baka meron kayo dyan, sir. Anything na pwede natin iharang para, yan, sir. Para hindi gumalaw. Nice. Short. Ay, pwedeng gawin natin para hindi siya gumalaw. Babaan natin. Nahangin kawawa pag sumasayo. Pero nababasa pa naman so far. Okay, sige. Laban tayo. Mamaya na lang kapag medyo nagalaw-galaw. Listen, kung papansinin mo, ang sabi pare ko yun ng isang author,
Criminology pertains to the study of crime, number 1. Number 2, criminal. Number 3, criminal behavior. At ang pinakamahalaga sa lahat, paano natin pipigilan at susugpuin ng krimen. Kaya kung iintindihin mo mabuti, criminology study 4 things. Hindi lang krimen ang pinag-aaralan para sa criminology, 4 na bagay. Inaaral ang krimen, inaaral ang kriminal, inaaral ang ugali ng kriminal, at kung paano pipigilan silang tatlo. Maliwanag, how can we prevent them? Pero tol, huwag kayong magagalit sa akin ha. Itong definition pinapakita ko sa inyo has never been asked even once. Hindi pa tinanong sa board exam yan kahit isang beses. Kaya sana hindi nyo sinulat. Joke lang. Sulat nyo pa rin, di ba? Importante, mali mo naman ngayon itanong. Okay? Bakit ka mo? Ito kasing gantong definition mga sir at ma'am ay kino-consider ng maraming author as what? Pakibasa kapatid. Okay? Yan. Ang tawag pa rin ng maraming author dito is what? Pakibasa? Narrow sense. Ano bang ibig sabihin ng salitang narrow? Pag sinabing narrow, makitid, mababaw, walang sense. Hindi naman sa totally walang sense, kundi napakadali kasing tandaan, napakadaling i-memorize na mga bagay-bagay na ito. Is that correct? Yes. Imagine mo, no, you can memorize this in a very, maybe a little bit of time. 1 minute. Makakabisado mo yung 4 na yan eh. Study of crime. Study of crimes and criminals. Study of crimes, criminals, and criminal behavior. Di ba? Okay, the study of crimes, criminals, and criminal behavior, and the effort of the society to prevent and repress them. Okay? Yan yung tinatawag pare ko nating narrow sense. Pero meron pang isang definition na gusto kong makilala ninyo. Ito yung tinatawag pare ko natin, brother, na legal sense. Pag sinabi natin paring legal sense, it is a definition of criminology. Makinig. Okay? The definition of criminology according to law. Ibig sabihin pare, pag sinabi natin legal sense, ano ba ang ibig sabihin ng batas? Ano ba ibig sabihin ng criminology kung pag-uusapan natin ng batas? Okay? Ano ba ang definition bigay ng batas? Okay? Makinig ka sa akin mabuti ha. Listen to me very carefully. Ang batas na pinag-uusapan natin dito mga sir at ma'am, ang pangalan ay Republic Act 11131. Ito pare ang kalaban nyo di ba? Ito ang best friend mo ngayon RA 11131. Also called as the Philippine Criminology Profession Act of 2018. Yan yung eksaktong title pare ng ating batas. Republic Act 11131, also called as the Philippine Criminology Profession Act of 2018. Sir, tinan mo ha, pag binuksan mo yung batas, and if you're going to Section 4, Paragraph E, okay, of Republic Act 11131, this is what you're going to read. Ito mababasa mo. Ang sabi kapatid ng ating pong batas, criminology refers to the scientific study of crimes, okay, criminals, and blank. O sige nga, kung nakapagbasa ka na pare ng batas, criminology refers to the scientific study of crimes, criminals, and blank. Ano ang idinagdag ng 11131 pare na definition? What's the answer? Okay, very good. Idinagdag kapatid, okay, ni Antonio Trillanes, yes, siya kayong gumawa ng batas na yan yung konsepto pare ng tinatawag nating biktima. Okay, at tinan mo tol ha, ang pinag-uusapan dito mga sir at ma'am refers to the study of crimes, okay, criminals, and victims. Lumalabas kasi pare na nung unang mga panahon, hindi binibigyan pansin ng biktima. In fact, listen to me very carefully, kung pagbabasihan natin, brother, ang tinatawag natin, tropa, na criminal justice system, okay, sa ating CJS, victim is the forgotten character. Yes, yan ang nakalimutang bahagi na Wala nang pakialam ang gobyerno pare sa biktima. Ang nasa isip na lang kasi ng gobyerno, yung suspect, yung akusado, yung offender. In fact, ang nasa isip ng gobyerno, pag nahuli yung kriminal, pag naparusahan yung kriminal, okay na yung biktima. Do you agree? Do you agree? Para bang ang punto ng gobyerno, basta mahuhuli yung kriminal, okay na yung biktima. Ganun ang mindset nila di ba? Pero nag-agree ba kayo doon? Naniniwala ba kayo na pag nahuli pare ang biktima, nahuli ang kriminal, okay na yung biktima? Tanungin kita. Sa kaso ng panggagahasa, kapag yung rapist nahuli, nakulong, naparusahan, ay nahuli at naparusahan talaga, okay na ba yung biktima? Okay na ba yung biktima? The answer is no. Remember, kahit makulong yung kriminal, ikaw babae pag nagahasa ka, there is a long-lasting effect of rape in you.
Okay? May mga bagay na hindi mo na pare magagamot basta-basta. May mga sugat paring gumagaling at may mga sugat na hindi. At ang sugat na yun nandito. Ang sugat na yun nandito. Maliwanag, there are things that you cannot see. Ang tawag doon trauma. Ang tawag doon pare ko experiences. Ang tawag doon loss of dignity. At naniniwala ako kung ang isang kriminal dapat i-rehab. Naniniwala ako pare ko na dapat pati biktima nire-rehab din. Yes or no? Yes. Victims also deserve to be given treatment. Kaya tama lang na may bagong subject sa board exam na ang tawag victimology. Maliwanag? Yan. Inaaral pare ang biktima. Tandaan mo ha, criminology pertains to the study of crimes, criminals, and victims. Hindi pa tayo tapos. Tingnan mo pare sabi ng ating pong batas. Listen. Okay, ang sabi, also on the prevention and solution of crime. Yan yung eksaktong binigay na definition ng ating RA 11131. Ayan, huwag kalimutan na criminology refers to the scientific study of crimes, criminals, and victims, and also on the prevention and solution of crime. Yan ang definition bigay ng ating batas. Ang tawag sa ganyang definition, legal sense. Bakit tinawag na legal sense? Kasi ang may bigay ng definition ay batas, law. Okay? Nasusundan mga sir at ma'am? Sige po, laban tayo. Abante tayo mga kapatid. Okay? Let's focus on other matters. Abay. Okay? Tinutumayos. Ano daw, tol? Ayan. Yan. Nice. Abante mo na lang, sir. Usog mo na lang konti. Ay, di. Nakatagilid, sir. Yan. Nice. Okay na? Kita na mga sir at ma'am? Sige po. Laban na tayo mga kapatid. Okay? May isa pa akong definition ng criminology na gusto kong makilala nyo. Ang pangalan kapatid ng definition ito is what we call broad sense. Broad sense. Ano bang ibig sabihin ng salitang broad? What do you mean by the term broad? Pag sinabing broad, malawak. Okay, comprehensive. Okay, ang may bigay ng definition pag-uusapan natin, the name is Edwin Sutherland. Kilala? Familiar with Edwin Sutherland? Yes. Sa darating na board exam mga sir at ma'am, if ever itatanong si Edwin Sutherland, huwag niyong kalimutan ang WADDD. Tandaan mo ang keyword ko ha? WAD. WADDD. Sir, ano yung WADDD na pinag-uusapan natin? O, tinang tumaayos. Listen to me very carefully. Itong si Edwin Sutherland ay nag-imbento ng isang importanteng salita. Ang pangalan ay white collar crime. Pamilyar? Yes, sir. Pag sinabi nating white collar crime, isang krimeng produkto ng mga taong nasa taas ng layla, nasa taas ng lipunan, upper class. Okay? Yan, nandyan pari ang graft and corruption. Okay? Kung saan pari may mga nawawalang pondo ng flood control. Di ba? White collar crime yan eh. Mining loss. Di ba? Mga problema sa pagmimina. Ano pa? Plunder, money laundering, di ba? Ang tawag dyan pare is simply white collar crime. Ang kabaliktaran niyan pare ay blue, di ba? Pag sinabing blue collar crime, krimen naman ng mga lower class. Letter A, dahil dito tinawag pare si Edwin Sutherland as the American pioneer or father. Okay, the American pioneer or father of criminology. Yan, siya ang tinatawag na ama ng criminology sa bansang Amerika. Remember this, nagsimula ang criminology hindi sa Amerika. Nagsimula ang criminology sa bansang Italy. Ayan, pero mali pala bigkas ko. Ang tamang pronunciation pala sa Italy, Italy. Sige, banggitin nyo nga, everybody say Italy. Angas no, Italy. Ang dami ko natutunan pare ng doctorate degree ako pare ha. Ang basa pala pare ko dito, hindi London. It should be pronounced as London. Okay? It should be pronounced as London. And everybody say London. Ang angas no, di ba? Tapos ito pare, ang basa pala dito pare ay Veneno. Everybody say Veneno. Takin ng arte, no? Banana lang yun eh. Pinahirapan pa tayo eh. Nakamakinig ka buti. Listen. Letter D, tinawag din siyang Dean of Modern Criminology. The Dean of Modern Criminology.
Okay, the Dean of Modern Criminology. Siya ang tinatawag na leader ng criminology sa makabagong panahon. Ito pa isa. Ang pinakamagandang naging ambag ni Edwin Sutherland sa criminology profession ay ang kanyang ginawang theory. Ang pangalan ng kanyang theory ay differential association theory. Differential association theory. Alam mo, sabi niya, wala daw sa itsura ang pagiging kriminal. Okay? Wala yan pare sa facial feature. Okay? Ano pa? Ang sabi pa pare ko dito, wala yan sa tinatawag natin pare na genes. Ang pagiging kriminal, hindi namamana. Ang pagiging kriminal, wala sa itsura. Wala yan sa katangian. Pangit ka man, maganda ka man, walang kinalaman yan sa pagiging kriminal mo. Alam mong paniniwala pare ko netong si Edwin Sutherland? Check. Ang pagiging kriminal is what we call learned through socialization. Tagalog, nagiging kriminal ang tao sapagkat siya ay natututo sa mga taong kanyang nakakasalamuha. People became criminal based on who they are together. Ang mga tao ay nagiging kriminal, okay? Depende sa kanilang mga nakakasama, nagiging kaibigan, mga nagiging barkada. Ang tawag dyan pare is simply differential association theory. Pwede tayo maglukuhan dito. Sino mga natutong mag-yosi dito dahil sa barkada? Natutong manigarilyo dahil sa barkada? Thank you so much for being honest. Natutong mag-inom ng alak dahil sa kaibigan? Dahil sa barkada, natutong mag-inom ng alak? Thank you. Natutong manood ng bold dahil sa barkada? Anyone? Ituro mo nga source ng bold dito. Ituro mo nga ang source ng bold. Yung source ng bold, ayun ayun po siya, nagtuturoan na, laglagan na talaga Grabe, laglagan. May bago ka ba tol? Meron kang bago? Wala kang bago? Napanood ba yung kay Mel Chanco tsaka kay Ted Pailon? Meron sila pare. Tsaka yung kay Mike Enriquez pare, bago mamatay si Mike Enriquez, may scandal yun brother. So, yun na lang pare, di ba? Napakanig. Sabi pare ni Mel, alam mo Mike, ang sarap mo. Hindi kita makakalimutan ngayon, bukas, at magpakailanman. Napakanig ka buti. Listen, abante tayo. Okay? At yun ang mga buti ha. Letter D. Ang pinakamagandang naging ambag ni Edwin Sutherland ay ang definition of criminology. Napakahaba ng definition na kanyang ginawa. Promise. Okay? Alam mo sabi niya, criminology, I guess kabisado nyo to nung college pa lang Criminology refers to the entire body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. Okay? Hindi pa tayo tapos pare. Tingnan mo an entire body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. Okay? It includes within its scope, makinig kabuti, the process of making laws, breaking of laws, and reaction towards the breaking of laws. Yan yung eksaktong binigay na definition ng ating tinatawag, pare ko, nating criminology in a broad sense. Okay? Entire body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. It includes within its scope the process of making laws, of breaking of laws, and reaction towards the breaking of law. Makinig ka sa akin pare mabuti. Listen to me very carefully. Tingnan mo sabi ng batas Tingnan mo sabi ng batas. Tingnan mo sabi ni Edwin Sutherland ang criminology daw ay isang body of knowledge. So, ang lalim naman ang ibig sabihin yan. Ang lalim naman ng salitang body of knowledge. Hindi, madali lang yan tol. Ang pananaw ni Edwin Sutherland, pag sinabi kasi natin paring systematic body of knowledge, it is what? Pakibasa? A science. Yan ang paniniwala kapatid ni Edwin Sutherland. Criminology is a science. Criminology is a science. Okay? Pero yun nga lang, ang science ng criminology ay very specific. Hindi tayo kagaya ng ibang mga kurso na ang daming pinag-uusapan. Tayo, we only talk about one specific topic, and that is what? Crime. Wala na tayong ibang pinag-uusapan kundi krimen. We only talk about crime. For criminologists like us, para sa akin at para sa inyo, kasi naniniwala ko pare next year R-crim ka na. Amen? Amen. Now, makinig pa rin mabuti. Ang ating paniniwala, crime is considered to be as the focal point of criminology. Pag sinabi nating focal point, it is our focus. Diyan lang nakapako ang ating atensyon. Wala na tayong pinag-uusapan maliban sa krimen. Mula first year hanggang fourth year, krimen ang ating pinag-uusapan. Do you agree? Yes or no? Yes. Now, makinig mabuti. Huwag mawala.
Ang sabi pa pare ko dito, tingnan mo ha, masakit magsalita si Edwin Sutherland, prangka magsalita si Lolo Edwin. Ang sabi pare ko ni Edwin Sutherland, criminology refers to the scientific study of crime as a social phenomenon. Sir, ano tong tinatawag natin, sir, na social phenomenon? Makinig pa buti. Listen. Ayan, ngiti kayo dun, kunyari nakikinig kayo. Ano? Makinig ka buti. Listen. Yan, papaano lang ba? Konting arte lang. Kunyari kayo nakikinig. Mukhang seryoso konti, di ba? Para pag stolen shot, di ba maganda yung pwedeng ibang profile pic? Para pag nakapasa ka ng board exam, pwede mong i-upload, di ba? Ang sarap pa naman, masarap man magbasa ng Facebook kapag lumalabas yung result. Ang gaganda ng mga post, di ba? Long message, grad pic, tapos screenshot ng pangalan sa result, di ba? Tapos may background music. Can we skip to the good part? Putsang, nakaka-bad trip na rin minsan, ang dami eh. Imagine mo, dami kong estudyante pare. Tapos, scroll out na naman ako. Scroll out naman. Ganun ulit yung content. Di ba? Pagka-scroll mo, kaya wag mag-alala, ipikit ng iyong mata, na. Paulit-ulit. Tapos pag-scroll mo na naman, pak. Di ba? Hey now, this is what dreams are made of. Paulit-ulit, nakakagigil pa. Parang sarap mag-deactivate kapag lumalabas yung result. Isang linggo yun, walang tigil. Di ba? Tapos siyempre mag-message sa akin, nakakatawa naman. Okay? Now, masakit magsalita si Sutherland. Ang sabi pa rin ni Edwin Sutherland, ang criminology daw ay isang uri ng krimen. At ang isang uri ng pag-aaral sa krimen, kung saan ang krimen daw ay isang uri na ng social phenomenon. Pag sinabi pare ko nating phenomenon, sige nga, banggitin nyo nga. Everybody say phenomenon. Pag sinabi nating phenomenon, it is what we call a natural, repetitive event. Tama nga naman. Ang krimen ay isang uri na ng bagay na paulit-ulit na nating nararanasan. Yes or no? Walang tigil yan. Araw-araw may krimen. Tama po ba? May araw ba na lumilipas na walang krimen? Wala. Laging meron. Laging may patayan. Laging may panggagasa. Laging may pananakit. Laging may pagnanakaw. Okay? May saksakang ba dito mga sir at ma'am? May saksakang mang malapit dyan. Ayun. Okay na sir. Now, makinig ka buti. Listen. Ang tawag dyan pare social phenomenon. Walang araw na lumilipas na walang krimen. At lahat ng lugar sa mundo may krimen. Do you believe? Naniniwala kayo lahat ng lugar sa mundo may krimen? Yes, kahit pinakamaunlad na bayan sa buong mundo may krimen. May krimen sa Japan. Ang tawag sa grupo, Yakuza. Di ba? If you go to America, mas maraming krimen. Kakapatay lang kay Charlie Kirk. Naalala nyo? Kailan mo si Charlie Kirk? Yung debater. Di ba? Pinatay siya puta habang siya nakikipagdebate. No, yun ang pinakapangit na ugali ng tao eh. If you cannot win by argument, you will win by bullets. Saklap, no? Kung di mo kayang talunin ng tao gamit ang lengguwahe, gamit ang salita, gamit pari ang katwiran, di ba? Papatayin mo yung tao para manalo ka. That's actually a bullshit behavior of a person. Di ba? Hindi tama eh. Tignan mo, Amerika na yun, may krimen ha. Okay? Even in the world's most remote area, may krimen. In Russia, okay, Canada, may krimen pa rin, tol. Isa lang naman ang lugar sa mundo na walang krimen. Antarctica. Ba't kaya? Ba't kaya walang krimen sa Antarctica? Gago, walang tao. Diba? Sino mag-comment ng krimen doon? Penguin? Diba? Polar bear? Wala ring ahensya ng gobyerno para sa Antarctica. Wala dong government para sa Antarctica, tol. Meron ba dong PNP? Penguin National Police? Wala naman siguro. Diba? Imagine mo. O kaya pare, gagamit ka ng shabu pare sa Antarctica. Biglang may tatadyak sa pintuan ng bahay mo. Dapa! Polar bear to. Butya, walang ganon. Re-raiding yung bahay mo ng mga polar bear. Anong malabo? Na makanigabuti, listen. Ang sabi kapatid, brother ni Edwin Sutherland, ang criminology daw ay may tinatawag na scope. Pag sinabi pare ko nating scope pertains to your limits, limitation. Yan, hangganan. Hindi pala tayo sobrang lawak. Meron din palang katapusan ang ating kurso. Meron din palang hangganan ng ating kurso. Ang tawag dyan pare is what? Scope. Parang lupa. Pag bumili ka ng lupa, ang lupa mo may hangganan. Yes or no? Yes. Ang lupa mo pare may katapusan. Naniniwala ka? Oo naman. Ang lupa mo pare hindi naman unlimited yan eh. Okay? Ngayon, ang criminology ay may tatlong scope. Nandito ang tinatawag nating making of laws,
nandito ang tinatawag nating breaking of laws, at nandito ang tinatawag pare ko nating reaction towards the breaking of law. Simplihan natin pare ang paliwanag. Making of laws, listen to me very carefully, breaking of laws, okay? At syempre, hindi mawawala dito ang reaction towards breaking. Okay, reaction towards breaking. Now, magaling mabuti. Listen. Pag sinabi pare ko nating making of laws, ang pinag-uusapan dito kapatid is actually the contents, okay, and nature of the law. Nature of the law. Pinag-uusapan pare sa tinatawag nating making of law, ano ba ang tinatawag nating laman ng batas at katangian ng batas. Okay? Pinag-uusapan din pare sa tinatawag natin, brother, na making of law, ang tinatawag natin pare na administration of criminal law. Pinag-uusapan pare dito, listen to me very carefully, paano ipatutupad ang batas. Hindi niyo ba napapansin? Okay, baka hindi ka sa akin mabuti. Meron tayong subject sa board exam na ang tawag ay CLJ. Anong ibig sabihin ng CLJ? Criminal Law and Jurisprudence, di ba? Pinag-uusapan doon ano yung batas. Tapos, yung next na subject pare, ang tawag LEA. Ano yung LEA? Law Enforcement Administration. Pansin mo, inaaral mo batas, ang tawag CLJ. Inaaral mo paano ipatutupad ang batas, ang tawag pare ko naman ay Law Enforcement Administration. Ang tawag dyan pare, making of laws. Sa isang mas malawak na paliwanag, pag sinabi pare ko natin, brother, na making of laws, listen to me very carefully, okay? Pag sinabi pare ko natin making of laws, ang ibang tawag dito, Brad, sociology of laws. Tandaan mo ha, it is a branch of criminology na ang pinag-uusapan kapatid ay paano ipatutupad ang batas, ano ang katangian ng batas. Okay? Do not forget that. Now, isa pang punto, makinig ka sa akin mabuti. Minsan nagtataka na ako tol, minsan nagtatanong na ako sa aking sarili, napakaraming batas sa Pilipinas. Yes or no? Marami ba? Marami tayong batas? Oo tol, napakadami. May RPC. Anong tawag sa RPC? Revised Penal Code. May special penal laws pa. Ang dami. Ang special penal laws, Republic Act, Presidential Decree, Executive Orders. Ang dami. Hindi lang yan. Meron pa tayong iba't ibang mga, pakibasa, ordinances. Ang daming mga kung ano-anong batas ng City Hall. Pero tatanungin kita, sa kabila ng maraming batas sa Pilipinas, may krimen pa rin ba? Yes or no? Yes, meron pa rin tol at kailangan nating sagutin kung bakit. Ang tawag doon is none other than breaking of laws. Pag sinabi pare ko nating breaking of laws, makinig ka sa akin pare mabuti, it talks about the study of the origin and causes of criminality. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang pinanggagalingan ng krimen? Saan ba yan nagmumula? Saan ba yan nag-uugat? Ano ba dahilan kung bakit may krimen? Ano ba rason bakit nagiging kriminal ang tao? Why people commit crime? Why people commit crime? Ang tawag dyan pare, breaking of laws. Okay? By the way, mamaya sasagutin natin ang mga tanong na yan. Ang tawag sa mga sasagot sa ating katanungan is what? Pakibasa? Theories. Marami tayong pag-uusapang dahilan kung bakit may krimen. Ma-share ko lang sa inyo ha. Nagbabasa ako ng libro kanina. Limang libro, article siya, e-book, libro na rin. Okay? Meron ako isang nabasa paring theory. Ang pangalan ng teorya, premenstrual syndrome. Okay, ang pangalan kapatid ng author, si Katrina ano? Halili ang pucha. Wala nang ibang alam na Katrina. Halili lang. Diba? Katrina Dalton. O, tinan mo ha. Para sa inyo ito mga EA. Sa mga babae nandito ha. Listen, huwag kayo ma-offend ha. Babae ang nagsabi nito. Kapwa niyo babae. Ang sabi pare ko dito, sabi ng theory, women might be irritable, aggressive, and impulsive before and during menstruation. Sabi pare ko ng kapwa niyo babae yan ha. Sabi ang kapatid ng premenstrual syndrome ni Katrina Dalton. Ang sabi ng teorya, kaya daw mga babae nagiging mainitin daw ang inyong ulo, madali daw kayong magalit, at pabugso-bugso ang inyong ugali kapag malapit na kayong magkaregla o habang nagkakaregla. Do you agree, girls? Umiinit daw ang ulo nyo pag may mens kayo. Yes or no?
Girls, do you believe? Naniniwala kayo doon? Ano, I don't know. Okay? Ako medyo naniniwala na, ikaw madam, naniniwala ka doon. Medyo mainit ulo mo pag may mens ka. Ano, ikaw madam. Madam! Hero lang. Ma'am, ano pangalan mo, madam? Ano, what's your name, ma'am? Leia. Abucha, first day ka pala ba, ano? Leia, masakit sa ulo yung subject na yan. Nakamakinig ka buti. Listen, ma'am, may jowa ka, ma'am? May boyfriend ka? Meron. Asawa, okay. Kasal naman, kasal. Hindi, hindi mo pa asawa yun. Ano, live-in partner, ma'am. Live-in partner. Alright. May anak kayo, ma'am? Meron. Ilan na yung anak mo, ma'am? Isa. Napapansin mo ba sa boyfriend mo na napapansin niyang mainit ang ulo mo pag may mens ka? Masasabi mong totoo yung theory. Umiinit ulo mo pag may menstruation ka. Ano, hindi ka nire-regla, ma'am? Posible naman. Ano, kahit walang mens, mainit ulo mo, ay girl talaga, ano. Baka araw-araw ka may regla, ma'am, ano. Ikaw, madam, naniniwala ka, medyo totoo tong theory ito. Ikaw, madam, naniniwala ka. Ikaw, madam. Madam! Naniniwala ka dito? Naniniwala ka dito? Okay. Ako hindi ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala sa theory niyan eh. Promise. Ako naniniwala ako, tol, na mas mainit ang ulo naming mga lalaki pag may mens kayo. Tandaan niyo, girls, ha? Promise. Pag may mens kayo yung mga babae, ang init-init ulo namin mga lalaki. Do you agree, boys? Nag-agree kayo? Yes. Napakainit ang ulo namin pag may regla kayo. Nakababad trip ako. Minsan mapapasabi na ako ng, matagal pa ba yan? Imagine mo, tol. 5 araw yan, 7 araw yan, tol. Diba? Ang kasama namin palagi si Erica. Kailan mo si Erica? Erica kanan, Erica kaliwa. Diba? Putsang ano. Erica kanan, Erica kaliwa. 5 araw yun, tol. Imagine mo, brother, ang team song namin buong linggo eh. All by myself. Sino diinit ang ulo? Kaya mas mainit yung ulo namin mga lalaki. Kami mga lalaki kasi marunong kaming sumunod sa app, sa Republic App 4136. Ang tawag dito pare ay Land Transportation Code. Yan. Kapag kulay pula ang ilaw, anong ibig sabihin? Stop. Huwag kang papasok sa isang lagusan na kulay pula ang ilaw. Masasagasaan ka. Dadanak ang dugo. Maliwanag? Ano? Kadiri yan. Now, makinig ka buti. Pero tol, boys, irespeto niyo ang mga babae. Respect women. Iba daw ang pakiramdam kapag meron daw menstruation. Is that correct? Mainit sa katawan, maalinsangan, nakakairita, tsaka masakit daw sa puson, masakit daw pari sa tiyan nyo, ano, sa puson. Okay? Magastos pa. Is it correct? Magastos pa rin maging babae. Tayo wala naman tayong extra gastos eh. Ilang araw ang menstruation mo, madam? 5 days. Mga nakakailang palit ka ma'am ng sanitary pad sa isang araw? Mga 2 beses? Tipid ka, ikaw madam. Mga nakakailang palit ka ng sanitary pad sa isang araw? 4 times. Pagpalagay natin 4 times. Tapos, magkano ang ano ngayon? Magkano ang isang piraso ng napkin ngayon, madam? 13? 35? Hindi, isang ano na yun. Isang ganun na. Ilan laman nun? 4. Pero ang isang piraso, pag bibili ka sa tindahan, nasa magkano? Sa tindahan, magkano ang isang piraso? Ma'am, how much? 7 pesos, di ba? Mahal. Check natin pare kung magkano to. Ano? Wait lang ha. Para malaman natin kung magkano gastos ng mga babae. Okay? 5 multiplied by 7, that will be 35. Multiplied by 4, that will be 140. Imagine mo to, 140 pesos pare, napkin pa lang yan, isang buwan. Iba pa pare yung inyong fem wash, di ba? Kailangan yung gumamit ng feminine wash. Ang tanong, KV5 ba yung paano? KV5? Mga iba't ibang mga pampabango, may pH Care, Lactacid, PP5, ang daming mga ginagamit ngayon tol eh. Okay, nasa magkano yun? Nasa magkano ang KV5? Ang mga pH Care, mga ganito kalaki, mga medium size. How much? Hindi ko alam, hindi naman ako babae eh. Hindi ako bumibili niyan eh. Pero try ko na sa mukha ko yan. Try ko na sa mukha. Ang lamig pala pare sa pakiramdam noon. Ginawa kong facial wash yung pH Care, ang lamig pare. Yung pala ang nararamdaman ng kifi, di ba? Ang lamig. Di ba? Sabi ko, ang lamig pala sa pakiramdam, tol. Okay? Nasa magkano? Mga nasa, how much, ma'am? Hindi ko gumagamit nun, ma'am. Hindi ko gumagamit. Ikaw ba daw? Nasa magkano yung mga pH Care, Lactacid? Magkano? 130 pesos. Ang mahal, no? Kaya kung i-add mo yan, aabot ng 270 pesos per month. Diba? Yan pare, maliban pa yan, kung mauubos mo kagad yung feminine wash,
Meron akong tipid tips sa inyo mga kababaihan. Tipid tips. Para medyo makatipid ka ng pera. Huwag na kayong gumamit ng Femwash. Ang gamitin nyo ay Joy. Yan. Okay to. 10 piso lang to, abot 2 linggo. Kaya yan ang maganda pare. Tanggal ang sebot, malansang amoy. Ihalo mo lang sa 1 litro ng tubig. Pwede na yan. Mabula pa. Diba? Maliwanag. Pag inamoy pa ng boyfriend mo yon, amoy plato Diba? Mas nakaaganang kumain. Maliwanag. Kesa amoy tuna yung iyo. Diba? Makalaga buti. Listen. Yan ang tinatawag nating breaking of laws. Yan yung mga paliwanag kung bakit ba may krimen. Kapatid if ever wala sa choices ang breaking of law, hanapin nyo ang salitang etiology of crimes. Tandaan na, if ever kapatid wala sa choices ang tinatawag nating breaking of law, hanapin ang salitang etiology of crime. Pag nakakabasa kayo ng salitang etiology, etiology pertains to what? Origin. Pinanggalingan. Okay, maliwanag. Ano ba dahilan kung bakit may krimen? Why people commit crime? Nakakasabay so far? Okay, now, magaling kabuti. Pag sinabi naman nating reaction towards the breaking of law, when you say reaction towards the breaking of law, ano ba yung tinatawag pare ko nating response? Response of the government. Okay, government to criminality. Okay, tanungin kita. Listen. Ano ba ang reaksyon ng gobyerno kapag may mga taong lumalabag sa batas? Magulang nyo, kung sakaling kayo, labagin nyo ang rules and regulation ng inyong pamilya, ano ang gagawin sa'yo ng nanay at tatay mo nung bata ka? What's the answer? Malamang paluin ka, di ba? Kurutin ka, pingutin ka, titikin ang tenga mo, sabunutan kang paganyan, di ba? Kurutin ka tol. Lalo yung nanay ko tol, pag naglabas ng hanger, ay putyang ina brad, di ba? Mapapasabi ka na, wag mo ako palo Alam niya? Diba? Wag mo ako palo Ang putya yung hanger pa naman ng nanay ko, napaka-deadly weapon. Promise. Okay? 150 ang damage. 25% ang critical attack. 3 seconds ang stun. Yes. Promise. Pag tinamaan ka sa puwet ng hanger, pak! Tanga na talaga, titigil ka laga ang mundo mo. Ang maganda pa doon, tol, pagkatapos ka ma-stun, makakadagdag ng 250 movement speed. Bibilis talaga ang takbo mo. Diba? Ganon din pari ang gobyerno. Sa oras na labagin mo ang kanyang batas, nagpapataw ang gobyerno ng, pakibasa, penalty. Penalty pertains to the suffering inflicted, okay, by the state for violation of law. Yan. Sa Tagalog, kapag ito'y pagdurusa na ipinapataw ng gobyerno kapag lumalabag ka sa batas. Kaya ang tawag dyan pare, reaction towards the breaking of law. Pero hindi lang penalty. Hindi lang yan kapatid ang reaction ng gobyerno. Hindi lang puro parusa ang ginagawa ng government. Tinutulungan ka din niyang magbago. Tama? Okay? Pag lumabag ka sa batas, the government, it will make a process to bring back, okay, makinig mabuti the productivity of man. Sa Tagalog pare, ibinabalik natin ang kanyang kahalagahan, binabalik natin pare ang kanyang tinatawag brother na, what do you call this, kapakinabangan. Okay, ang tawag dyan, rehabilitation. Kaya pare, pag hindi nyo nakita sa board exam, ang reaction towards breaking, hanapin nyo pare ang salitang ito. Pakibasa? Yan. Okay? Penology. Or, if ever pare wala sa choices ang penology, hanapin mo ang salitang penal science. Same lang yan. Penology, penal science, iisa lang yan, tol. Kaya kung sakaling tatanungin ka sa darating na board exam, what are the 3 branches? What are the three branches of criminology? Ang isasagot mo lang pare ay SEP. Sir, ano yung SEP? Sir, inaaral ko batas, sociology of laws. Naalala niyo kanina? Sir, inaaral ko ang dahilan kung bakit may krimen. Anong tawag nito? Etiology of crimes. Okay, yan. Number 3, sir, inaaral ko parusa at pagbabago. Anong tawag dyan? Penology. Klaro? Naunawa ng mga sir at ma'am? Ayan, sociology of law, ang pinag-uusapan dito pare, making of laws. Ano ba ang ginagampan ng papel ng batas? Okay? Etiology of crime, the causes of breaking of laws. Pinag-uusapan ng dahilan kung bakit may krimen.
And finally, penology talks about the reaction towards breaking. Okay, kung saan ang pinag-uusapan pare ay penalty and rehabilitation. Okay, yan ang tinatawag pare na 3 branches of criminology. Clear? Naunawaan? Nga pala. Sa mga nabasa kong article, kakaiba yung ginawa ngayon ni PRC. Kumukuha na ngayon ng PRC ng mga international sources. Kaya hindi pwedeng na ang binabasa mo lang ay Pilipinas lang o libro lang sa Pinas. Magbabasa ka rin ng foreign o kaya magbabasa ka rin sa internet. Ngayon, makinig ka sa akin mabuti. Meron ng mga bagong branches, okay, of criminology. Tingnan mo ha, number 1. Nandito ang tinatawag pare ko nating police science, also called as forensic science, okay, also called as criminalistics. Yan, pare-parehas yan ha. Police science, forensic science, criminalistics, lahat yan pare-parehas lang kapatid. Ang pinag-uusapan dito is the application of science, okay, science in, makinig pa rin mabuti, listen, in administration of justice. Okay, Tagalog, inaaral natin pare ang iba't ibang siyensya upang magamit sa pagbibigay ng katarungan. Ano example, sir? Okay, kapag inaral mo baril, ang tawag dyan pare is none other than forensic ballistics. Okay, pag inaral mo pare ang tinatawag nating camera, anong tawag dyan? Forensic photography. Okay, photography. Okay, pag inaral mo pare ang tinatawag natin, brother, okay, na mga iba't ibang mga pamamaraan para malaman ang authenticity ng document. Okay, anong tawag? Okay, forensic question. Okay, question document. Okay, question document. Pag inaral mo pare ang tinatawag natin na fingerprint, ang tawag dyan pare ay forensic dactyloscopy. Ayan, dactyloscopy. Dami ano? Okay, hindi lang yan. Pag inaral mo ang tinatawag pare ko nating medical principles applied to criminology, ang tawag dyan ay forensic medicine. Okay, medicine at marami pang iba. Okay, ang tawag sa mga yan pare, police science, forensic science, at criminalistics. Tandaan na, take note, baka sakaling itanong tol. If a criminologist, okay, if a criminologist is an expert in forensic science, ang tawag sa kanya pare, criminalist. Pagkatandaan ha, kapag ang isang criminologist, eksperto sa forensic science, anong tawag? Criminalist. Example ako pare, ang aking expertise mga kapatid ay polygraph. Yes, yun ang akin pong kinuwang specialization sa Baguio City. I stayed there for almost 1.5 week. Okay, ayun, nagbayad ako ng medyo malaki, 30 mil yung training na yun, tol. Okay, nasa 300 kaming mga nag-take ng training, may 2 bumagsak. Okay, may 2 bumagsak, hindi sila nakapasa. Kaya hindi sila naging forensic lie detector or what we call forensic polygraph examiner. Okay, huwag kalimutan na if you're an expert in forensic science, anong tawag sa'yo? Criminalist. Okay, yan, huwag na huwag kakalimutan. Pangalawa, okay, pangalawang bagong branch, ang tawag pare ko dito ay peacemaking criminology. Bago to, Brad. Pag sinabi nating peacemaking criminology, it pertains to the stoppage of violent solution against crime. Huwag na daw tayong gumamit ng mga marahas na paraan ng pagsugpo sa krimen. Bypass operation, entrapment, di ba? Mga violent o plantokhang, stop it. And we have to use, okay, non-violent solution, and, makinig ka mabuti ha, we have to use non-violent solution and use compassion. Use compassion. Ayan. Ayan, to combat crime. To combat crime. To combat crime. Sa Tagalog, kapatid, dapat daw tayong gumamit ng mga hindi marahas na paraan ng pagsugpo sa krimen. Gumamit tayo ng awa, pag-ibig, pagmamahal. Ang tawag dyan pare, peacemaking criminology. Kagaya, for example, noong nakaraan, nakakagigil eh. May isang lolo, kinasuhan, kinulong, dahil lang sa pagnanakaw ng mangga. Nabalitaan niyo yun? Pakina, no? Yung ba politiko nga, putya, billion na ninanakaw, hindi nyo kinakasuhan, tapos itong matanda, mangga lang ha,
Manggalang to la, imagine mo tol, manggalang to lang kinuha ng matanda, kakasuhan mo pare ko ng theft, di ba? There's something wrong with people. Okay, now, ang tawag dyan pare simply, peacemaking criminology. Isa pa, may mga bansa, okay, may mga bansa, other countries, okay, are now preventing, or what we call prohibiting, okay, ayan, police officers to use firearms. Ayan, may mga bansa na unti-unti nang ipinagbabawal ang mga pulis na magdala ng baril. Kasi ang pananaw pare ko na ilang mga bansa, kapag ang pulis may baril, nakakadagdag lang ng karahasan. Kayo, pabor ba kayo doon? Pabor ba kayong alisin ng baril ng pulis? Pag naging pulis ka, wala kang dalang baril. Ang dala mo lang pare ko ay salita. Di ba? Ang dala mo lang pare ko ay sarili mo. Ginamit na yun pare ng maraming bansa. Iceland, tsaka New Zealand. Yes. Pero silang dalawa, ang kanilang mga pulis, walang baril. Pero silang dalawa ang number 1 at number 2 lowest crime rate sa buong mundo. Doon ka magtataka. Paano nilang na-maintain ng peace and order kung ang kanilang mga pulis ay walang baril? Galing no? Walang armas no? Kaya naman pala, may tama naman palang diskarte. Ang kanilang paniniwala kasi, hindi ka pwede pare ko na magpalaganap ng kapayapaan tapos ang hawak mo baril. Yan ang sinasabi ni Francis M. May kanta si Francis M. na Kaleidoscope World. Alam mo yun? Yung every color, every hue. Merong isang lyrics dun pare, ang sabi niya, you cannot talk peace and have a gun. Ang ganda ng kanyang sinabi. Hindi ka pwedeng magpalaganap ng kapayapaan na ang gamit mo baril. Kasi hindi kapayapaan na nangyayari. Takot ang nagaganap. Maliwanag? Naunawaan? Okay, pero kung di ako sang-ayon dito, hindi uubra to eh. Pulis walang baril, tapos yung suspect may baril. Huwag na. Ang ibibigay sa'yo, straw na may sago. Alam mo yun? Tututukan mo ng straw na may sago. Diba? Huwag kang gagalaw. Sasaguin kita. Putsa ka na. Gago yun. Di na lang. Kahit bigyan mo ako ng 1 milyon eh. Diba? Hindi ako, mamamatay din ako, babaril ako, wala akong panlaban. Okay? Kahit man lang tirador, bawal. Okay? Now, makinig kabuti. Ito, bagong branch. Newsmaking criminology. Newsmaking criminology. Sir, ano to? Ano tong tinatawag natin, sir, na newsmaking criminology? Lagi mong pakatatandaan. Pag sinabi pare ko natin newsmaking criminology, here we go. It pertains to what? Criminologists. Okay? Ayan. Criminologists sharing information, okay, to public. Okay? Isa pa. Criminologists correcting, ayan, misinformation. Totoo to pare. Okay? Alam mo, ang media ngayon tol, basura. Ang dami mga sinasabi ng media na hindi pare ko totoo. May mga klase pare ko ng mga salita ang media na hindi niya dapat pinaniniwalaan. There's something wrong. Now, makinig pare mabuti. Listen. Tingnan mo mabuti ha. Listen to me very carefully. Nung nakaraang eleksyon, galit na galit ang mga tao sa COMELEC. Yes. Nung nakaraang eleksyon, galit na galit pare ang mga tao sa COMELEC. Sir, iside mo yung upuan. Yan. Paside. Sige ba sir? Iside mo yung upuan. Yan. Okay na? Okay. Now, makinig kabuti. Listen. Noong nakaraang eleksyon, galit na galit ang mga tao sa COMELEC. Bakit ka mo? Tinayagan kasi ng COMELEC na tumakbong senador si Apollo Kibuloy. Nalala niya? Hindi ako supporter ni Kibuloy para intak ayaw ko sa kanya. Pero, makinig kabuti. Please, hindi ko binoto yun eh. Pero ang problema ganito. Ang nasa isip ng mga tao, para daw tarantado yung COMELEC kasi pinayagan daw ang isang tao na may kaso na tumakbo. Ang punto ko, wala sa batas na nagbabawal na bawal tumakbo ang may kasong kinakaharap. Ang bawal tumakbo, yung convicted of final judgment. Maliwanag? Hindi pa naman convicted si Apollo Kibuloy eh. That person is still a detainee. Ongoing pa lang ang trial niya. Just like De Lima, just like Trillanes. Maliwanag? Mga nakatakbo yung mga yan eh. Ba't si De Lima nung tumakbo, di ka nagalit? Tapos pare nung tumakbo si Kibuloy, nagalit ka? Ang problema, ang media, nalalason minsan ng tao na masama yung pagtakbo ng tao kapag may kaso. Hindi. The person has the right to be presumed to be innocent. Maliwanag, may ganyan yung punto. Until proven guilty. Sablay eh. Eto pa isa. Tignan mo may pinapakalat pa yung ilang mga vlogger. Mga kung ano sino-sinong vlogger. Inaresto daw si President Duterte ng walang
warrant. Yung mga tao galit na galit, pangin na talagang gobyerno to. Bobo mo, Tore! Yung mga ganun talaga, may kilala mo yun? Napakatanga mo, Tore! Arrest mo, walang warrant. Kapatid, magkaiba yung arrest ng walang warrant sa arrest na hindi mo dala yung warrant. Magkaiba yun. It's two different thing. Okay? Maliwanag. Ang alam ng mga tao, iisa lang yun. Hindi. Magkaiba yung arrest na wala talagang warrant sa arrest na may warrant pero hindi mo dala yung warrant. Hello? Are you with me? Pag binasa mo pare ang criminal procedure, if you will read section 17 yata pare ng criminal procedure, an arresting officer did not need to have his warrant in possession of in his possession in all times. Hindi mo kailangan dalhin palagi ang warrant pa mga aresto ka. Ang problema, yun ang alam ng mga tao, na kailangan pag mga aresto ka, dapat may dala kang. Hindi gano'n, walang gano'n sinasabi ng batas. Ang sinasabi ng batas, hindi mo kailangan palaging dala ang warrant pag mga aresto ka. Kasi common sense, there are thousands of people na may warrant of arrest sa Pilipinas. May libo-libong warrant na existing. Tangin na dadali mo lahat yun? Sige nga, habang nagpapatol ka, dala-dala mo yung daming warrant, tangin na yung warrant, dadalhin mo. Wanted ka! Kilala kita! Diyan ka lang ha! Kasi yung punto, hindi siya practical eh. Kaya sabi pare ko ng ating rules of court, you don't need to bring the warrant with you every time. Pero, ang sabi ng batas, if your arrested person request for a warrant, pagdating mo ng presinto, ipakita mo without any delay. Guess nyo? Naunawaan yung punto. Tayo dapat ang nagsasabi niyan eh. Huwag kayo maniwala sa mga media. Ang dami mga kulangot dun. Diba? Kung ano mga pinagagagawa ng mga media, hindi naman talaga criminologist yung iba. Paliwanag, naintindihan? Ito pa si Looney. Tatanga-tanga rin yung rapper na yun eh. Alam mo si Looney, di ba nahuli yun? Di umano ha, nahulihan siya ng kush. Okay, nahulihan siya ng high-grade marijuana. Sabi niya sa lyrics ng kanta niya, tinan mo ha, listen. Wala daw dalang body camera yung mga pulis nung inaresto siya. Kundi ka ba naman isang kalahating tanga? Ang sabi lang kapatid ng Supreme Court, ginagamit lang ang body camera in serving a warrant. Ulitin ko ha, ginagamit lang kapatid ang tinatawag nating body camera pag nagsoserve ka ng warrant. Hindi kasama doon ang buy-bust operations. Hindi kasama doon ang entrapment. Kasi those are covert operations. Alam mo yung covert? Pag sinabing covert, sikreto yan eh. Biglaan yan. Putya na makikipagtransaksyon ka ba sa drugs kung yung katransaksyon mo may dalang body camera? No? Nag-iisip, di ba? Nag-iisip yung punto. Ang problema, ang tumatak sa isipan tuloy ng mga fan ni Looney, mali talaga yung PNP. Inoreso ng walang body cam. Mali. Okay? Ibig sabihin pare, binayba siya ng walang body cam and that is proper. Tama lang yun. Okay? Klaro? Naunawaan? I don't know kung anong reason bakit yan na-dismiss. Ngayon, makinig ka sa akin pare mabuti. Pag-usapan natin ang origin of criminology. Okay? Tingnan mo ha, iba-iba ang pinanggalingan pa rin ng criminology eh. May mga nagsasabi that criminology came from a Latin word. Sumagot naman yung isang author, hindi, it is an Italian word. Sabi naman ng isa, hindi, it is a French word. Okay? Makinig ka buti. Pag tinawag natin paring Latin, it came from the Latin word, pakibasa, crimen, which means crime, and a Greek word, logos. Ang ibig sabihin is what? Study. Kaya pag pinagsama natin pare, kriminologo, ang ibig sabihin pare ay study of crime. Sumagot naman ng isang Italian criminologist in the name of what we call Rafael Garofalo. Kilala? Ang sabi niya, criminology came from an Italian word, criminologia. Okay? Criminologia. Yan naman pare ang pinanggalingan ng criminology sa salitang Italian. At pag sinabi naman natin French, okay, ang nag-imbento pare ko nito walang iba kundi si Paul Topinard. Okay? Paul Topinard. He invented the term criminology or criminologie. Okay? Criminologie or criminology. Nakuha mo? Naunawaan? But here's the twist. Ito lang ang gusto kong tandaan mo pare. Okay? Mahirap i-memorize ang mga yan. Isa sa mga medyo challenging part. Pero hindi kita papahirapan. Pansinin mo tol. Yung salitang Latin ay nagtatapos sa salitang letra, sa letrang N. Ayan. Okay? At ang salitang krimen ay nagtatapos din pare sa letrang N. Yan ang gusto ko pare ko inatandaan mo. Okay? Ayan. Nakuha mo?
Nakita niyo pare yung clue? Okay? Latin, krimen. Ito pa isa. Okay? Nandito ang tinatawag nating Italian. Huwag niyong kalimutan pare yung letrang iya. Huwag niyong kalimutan pare yung letrang iya. I at A. Yan. Tapos kapatid, makinig ka sa akin mabuti, listen to me carefully, ito namang kriminolohiya, makakapansin ka sa dulo ng salitang iya. Nakuha mo? Okay, iya. Ito namang French, ang kaisa-isang vowel ay letter E. Okay, letter E ang kaisa-isang vowel. At sa pinakadulo pa rin ng kriminolohiya, makakakita ka pare ng letter E. Ito'y paraan ko lang para madali nyo ma-memorize sa mga bagay-bagay. Kasi kahit gaano ka katalino, kung wala kang diskarte sa pag-review, hindi mo matatandaan lahat yan. Klaro? Okay? Ako naniniwala ko pare, itong mga clue na ito makakatulong sa'yo for board exam. Am I correct? Okay? Mas madali mo nang maaalala. Latin, krimen. Italian, kriminolohiya. French, kriminolohiya. Get it? Nasundan? Alright. Now, ilang tumaayos. Listen. Pag-usapan naman natin ng isang tanong. There is a question na nag-appear sa board exam noong nakaraan. Ang tanong ay ito. A few years ago, PRC asked, is criminology a science? Sagot. Yes or no? Okay, is criminology a science? Yes or no? O pare ha, how many says yes? Taas ang kamay. Okay, thank you so much. How many says no? Okay, meron ba? Wala? Walang magsasabi ng no? O, tingnan mo ha. Ang sabi ng nabasa ko, pare ko yung article, both of them are actually correct. Okay? It could be yes, it could be no. Pero here's the problem. Hindi ka pwedeng sumagot sa board exam ng dalawa. Pipili ka talaga. It's either a yes or a no. Hindi pwedeng dalawa siya shadean mo. Ano yung loto? The more entries, the more chances of winning. Hindi mo pwede yun eh. Diba? Ngayon, listen to me very carefully. Sir, kailan ako sasagot ng yes? Kailan ako sasagot ng no? Kailan ako sasagot ng yes? Kailan ako dapat sumagot ng no? Okay? O, tingnan ito mabuti. Listen to me very carefully. Okay? Pakinggan mo ha. Sasagot ka pare ko ng yes. Sasagot ka ng yes kapag ito ang tanong. Is criminology a science? Ganyang ka-plain. Ito yung mismong tanong. Kung ganyang ka-plain, kung ganyan pari ka-specific, kung ganyan ka-simple, kung ganyan pari ka-ikli, answer it with yes. Sagutin mo ng big fucking yes. Yes, tama yan. Okay? Tingnan mo ha. Ang sagot, ang tanong pari, bakit? Ba't ako sasagot ng yes? Okay? Yan. O, tingnan mo ha. Pag tinanong ka pare, bakit science ng criminology? Ang isagot mo madami. Una, sabi kapatid ni Edwin Sutherland, criminology is an entire body of knowledge. Anong sabi ko sa inyo kanina? Criminology is a science, according to Edwin Sutherland. Ito pa isa. Ang sabi ng RA 11131, Section 4, Paragraph E, criminology is what? Criminology is what? Anong sabi natin kanina sa definition? Anong sabi natin sa definition kanina? Ito tulo. Okay? Basahin natin sabay-sabay. Criminology refers to the scientific study of crimes, criminals, and victims. Mismong batas na ang nagsabi, criminology is scientific. Di ba? Mismong batas na pare ang nagsabi, criminology is scientific. Criminology is scientific. Next, eto pa isa. Sabi ng CHED. Alam mo yung CHED? Commission on Higher Education. CHED. Ang sabi pare ko yun ng CHED, makinig ka sa akin mabuti, sa kanyang nilabas pare ko yun na CHED Memorandum Order number 5, Series of 2018. Ang pangalan pare ng kurso mo, BS in Criminology. Okay? Anong ibig sabihin ng BS? Bullshit in criminology. Putang pangit naman ng kurso mo. Kung pala mo, nga pala ako yung nagtapos ng bullshit in criminology. Diba? Hindi naman siguro, labo, pangit naman nun. Ngayon, makinig ka buti. Listen, ang ibig sabihin ng BS ay Bachelor of Science. Diba? Kaya pare, maraming patunay. Sabi pare ko ni Edwin Sutherland, yes. Sabi pare ng batas, yes. Sabi ng gobyerno, yes. Kaya pare, sumagot ka ng yes. Pero sabi mo kanina, tama rin na sumagot ng no. Oo, tol, tama din. Bakit? Sapagkat kapatid, may isang nagsabi. Ang sabi kapatid ng isang tao, ang pangalan brother ay George Wilker. Makinig ka sa akin pare mabuti. Okay? Ang sabi kapatid ni George Wilker, masakit magsalita doon tarantadong to eh. Masakit magsalita yung hayop na yan eh. Ang sabi niya,
criminology will, tingnan mo pare ang kanyang sinabi ha, okay, never become a science. Ang sakit, Brad. Lalo pag criminologist ka, sabihan ba naman yung kurso mo na, yung kurso mo never magiging science. Is that painful? Yes. Hurtful yan. Parang sinabihan ng crush mo na, alam mo, never magiging tayo. Tang ino, sakit nun, boy. Sabihan ka ng crush mo ng ganun, di ba? Ano? Never magiging tayo. Hanggang lu ka na lang. Pabuchong, ano? Sakit nun, tol. No? Reclusion, perpetua ka ng maglulu-lu. Ano, hindi mo ko matitikman, never mo ko sakit ng tol. No, alam mo pinakamasakit sa panliligaw, yung niligawan mo pero ang tawag sa'yo, kuya. Sakit ng tol. Ano, naranasan niyo yung gala boys? Yung tawagin kang kuya ng nililigawan mo, sakit nung pare, ang tawag doon, kuya zone. Alam mo yun? Okay. Tawag mo sa crush mo, crush o idol. Tapos sa tawag niya sa'yo, kuya. Sakit, di ba? Okay, now, makinig ka buti. Ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya hindi naniniwala si George Wilker na posibleng maging science ang criminology? Okay, tingnan mo ha. Ang sagot ni George Wilker, criminology is not universal. Universal. Yan. Criminology is not universal. Okay, sir, ano bang ibig sabihin ng salitang universal? Anyone? What do you mean by the term universal? Ano bang ibig sabihin ng salitang universal? Anyone? Very good. Pag sinabing universal, pangkalahatan, pare-pareho, pwedeng gamitin kahit saan. Example. Tingnan mo mabuti ha. Listen. Example. Sa IT, sa computer sciences, meron tinatawag na USB. Have you ever heard the word USB? USB pertains to Universal Serial Bus. Yan yun eh. Okay? Ang USB kapatid ay hindi yung flash drive Ang USB kapatid ay matatagpuan mo sa lahat ng bagay. Makikita mo siya pare sa gilid ng iyong laptop. USB ang tawag dyan. Makikita mo siya sa saksakan ng keyboard. Yung mismong keyboard pare, yung pinakakable, may USB dun sa dulo. Mouse, webcam, speaker, di ba? Lahat pare, even printer, ang nasa dulo niya pare ay USB. At ang maganda pare sa USB, kahit saan mo isaksak na brand, ito pare ay Asus, di ba? Saksak mo pare sa Acer, saksak mo sa Toshiba, saksak mo sa Apple, saksak mo sa Samsung, lahat yan gagana. Kaya nga tinawag siyang universal. Maliwanag, pangkalahatan. Ito pa isa. Nung nag-aaral ako ng high school, meron akong cellphone 3310. Have you ever heard it? Nokia 3310. Meron akong paboritong laro dyan. Hindi mo ko tatalunin sa Space Impact. Alam mo yung Brad? Hindi ko lang alam kung naabutan nyo pa yung tol. Para lang siyang maliit na cellphone na di-keypad, di ba? Yung cellphone ng mga may kabit, alam mo yung Brad? Ano, ngayon, di ba, pag meron ka cellphone na gano'n, may kabit ka, sigurado ako eh. Kaya sa mga babae dito ha, huwag kayo nagpapaligo sa pulis ha. Pag niligawan kayo ng pulis, tapos ang gamit niyang pangkuha ng number ay di-keypad, kabit ka. Ako na nagsasabi sa'yo, tol. Ano, tapos galing yung cellphone sa compartment ng motor. Agay! Ano, magtaka ka na, Brad. Ano, there's something. Huwag ka papayag ng ganun, ha? Ano, hindi ka pang kabit. Okay? Dapat number 1 ka. Amen? Ano, hindi ka pwedeng pang ano, ang tawag sa'yo eh, emergency light. Kasi yung asawa niya, ilaw ng tahanan. Tapos ikaw, emergency light ka lang. Ano, huwag kang papayag. Huwag kang papayag na tawag, pag kailangan ka lang sindihan, di ba? Ano, baka nagabuti. Pero alam niyo, tol, yung 3310 dati, ang charger niya kasi bilog eh. Dati charger bilog. Tapos, pag nakalimutan mo yung charger mo, may isa pang remedyo. Natatanggal kasi yung takip pari ng battery before. Natatanggal din yung baterya. Tama? Ang maganda dun, tol, meron akong universal charger. Okay? Ang maganda sa universal charger na yun, tol, clip type yan eh. Clip yun. Tapos, ipapasok mo dun pari yung sa clip. Ilalagay mo lang yung magkabilang dulo. Meron yung ngipin eh. May dalawang ngipin yun, tol. At isaksak mo kahit saan, tangina gagana eh. Ano man ang sukat ng iyong battery, lapad, taba, haba, ano man ang itsura ng battery mo, gagana yan. Kaya nga tinawag na universal. Ang criminology, hindi ganun eh. Criminology is not universal. You know why? Ang inaaral natin batas, ang inaaral natin krimen. Let's talk about the Philippines. Pag-usapan natin sa Pilipinas ang marijuana. Legal or illegal? Come on.
It is illegal. Bawal. We have Republic Act 9165. Ipinagbabawal, kapatid, na ikaw ay gumamit, magbenta, magtanim, gumawa ng illegal na droga. Bawal tol eh. But if you go to Thailand, sawadee ka, okay, ayan, marijuana, pag-usapan natin pare. Legal o illegal? Legal. In fact, makakabili ka pare sa Thailand ng lahat ng produktong gawa sa marijuana. Meron doon mga restaurant ng marijuana. Meron doon mga shop ng marijuana. Makakabili ka ng marijuana juice, marijuana cake, marijuana brownies, yes, marijuana smoke, marijuana oil, marijuana vape, di ba? Meron tol. Marijuana tablet, marijuana joint, lahat ng mga hinahanap mong cannabis product, meron sa kanila. Legal. Even in Canada, di ba? Even pare in Canada, legal pare eh. Okay? Even in US, may ilang bahagi ng US pare na pinapayagan. In fact, may mga Filipino vloggers nagpupunta sa ibang bansa, nagla-live pa habang nagmamariwana. Yes or no? Yes. Meron. Legal kasi sa kanila eh. Okay? Okay sa kanila yung tol. Walang problema sa kanila. Kaya ako, gusto ko pagtanda ko tol, pag edad ko mga 50, punta ako ng Canada. O kaya pare sa USA. Wala lang, gusto ko lang makapagmariwana ng legal. Gusto ko ma-try. Di ba? Gusto ko ma-try magmariwana ng hindi ka natatakot tol. Nasa Pilipinas kasi hindi ka pwedeng magmariwana, putya, bigla na lang may tatadyak sa pinto mo eh. Di ba? Okay? Hindi ka makakapagpatugtog pa rin ng mga Hindi ka makakapagpatugtog pa rin ng mga pang marijuana songs eh. Okay? Di ba, imagine mo, sa todo may amplifier mo. Tapos ang tugtugan, lumilipad na naman ang isip ko, Pamilya sa kanta? Di ba? Yung mga lyrics na, lumilipad na naman ang isip ko, na para bang ako'y nasa kalangitan, tuwing si mamayay, aking natitikman ang simoy ng hangin, sa akin ay lumalamig na. Di mo pwedeng gawin eh, di ba? Okay? Pucha ka lalo kung nasa lyrics na, shotgun, shotgun, come on. Ganja, ganja, Buddha, Buddha. Diba, di mo pwedeng gawin sa Pilipinas yung puta may tatadyak sa pinto mo na barangay, di ba? Okay, now, let's talk about other matters. Pag-usapan pare ko natin ng ibang bagay. Tingnan mo ha, hindi lang kapatid marijuana ang may issue. Let's talk about now, pag-usapan natin pare ang prostitution. Sa Pilipinas, let's talk about prostitution in the Philippines. Legal o illegal? Come on. It is illegal. Bawal ang pagiging burikat sa Pilipinas, pare. Bawal ang pagiging puta sa Pinas. Bawal ang pagiging pokpok. Okay? Pag ikaw ang puta, kasuhan kita pare ng prostitution under the revised penal code. Pag ikaw ang bugaw, ikaw yung nag-aalok, kasuhan kita kapatid ng Republic Act 9208. Ang tawag yan, human trafficking law. Okay? Yan ay bawal. But if you go to Thailand na naman, sawadee ka, okay? Tingnan mo tol ha, legal sa kanila pare ang pagpapakapokpok. In fact, ang mga pokpok sa Thailand, hindi na prostitute ang tawag. Ang tawag pare sa Thailand sa mga pokpok, PSP. Ganda no? Ang tawag pare ay professional sex provider. Ganda tol, di ba? Ano? Sa atin, puta, burikat, di ba? Sa kanila pare, PSP, Professional Sex Provider. Ganda tol, no? Okay? Pag sinabing professional, bayad. Provider, nakapagbigay ng sex. Ganun din naman yon. Diba? Imagine mo pare, example ang pangalan mo tol, di ba? Ang pangalan mo, brother, ay Jenny. Okay? Jenny. Okay? Example pare, ang pangalan mo ay Jenny Santos. Okay? Jenny B. Santos, comma, PSP. Tangilang lupit, di ba? Sabi, art cream eh. Sa kanila, PSP, Professional Sex Provider. Di ba? Ano? Sa Pilipinas, hindi po pwede yan. Jenny Santos. Pok. Di ba mo siya na? Hindi ubre, bawal eh. Di ba? Sa Pilipinas, hindi po pwede yun, tol. Patago mo talagang gagawin. Di ba? Okay? Imagine mo yun, tol. Nga pala, sa kanila pare, tinuturo nilang isang marangal na trabaho ang pagpapakaputa. Isang parang decent job. Parang sa atin, parang ang pangit ng trabaho mo, ganun. Lalagay mo sa resume mo yun. Diba? Sabot mo sa resume mo, work experience 2020 to 2025. Pok. Diba? Shit. Wala man, hindi ka tatanggapin eh. Okay? Iba, no? Ano pa? Let's talk about same-sex marriage. Pag-usapan, pare ko natin ang Pilipinas. Legal o illegal? Bawal eh.
ang pwede sa Pilipinas, same-sex relationship. Sige, okay lang, magjowa ka ng kapwa mo lalaki, magjowa ka ng kapwa mo babae, pero hindi kayo pwedeng magpakasal. Pwede kayo magsama, di ba? Pwede kayo mag-live-in partner. Go ahead. Okay? Sino mga lesbians dito, pare? Can I ask? Sino mga kapatid nating lesbians dito? Lesbians? Wala? Walang lesbians dito? Ayan. Mami. Walang mami? Mami Minger? Wala. Yun lang. Okay, napakanig. Tol, lesbian? Lesbian or bisexual? Ikaw, ma'am, lesbian ka. Ma'am, may jowa ka ngayon? Yes, nagkasama kayo, di ba? Di naman krimen yun eh. There's nothing wrong with it. Di nga ka lang makakapagpakasal, but you can do it in other countries, di ba? Pwede kayo magpakasal sa ibang bansa. Sa kanila kasi legal yan. Even Ay sa Sigera nagpakasal sa ibang bansa. Even Vice Ganda yata, tsaka si Ayon Perez nagpakasal sa ibang bansa. Okay lang. Di ba? Ilang masaklap sa Pilipinas eh. Ako, I don't care. Sa akin, ang paniniwala ko, as long as wala ka namang ginagawang pang-aargabyado sa kapwa, everybody deserves to be happy. Di ba? No, ano naman kung nakakita ka ng mag-asawang bakla, may effect ba sa'yo? Naabala ka ba? Ano, ikaw ba chinupa? Hindi naman eh. Di ba? Ikaw ba pininger? Hindi naman ikaw ang pininger ah. Di ba? O isa nung kasama ka sa pininger, di ba? Bochang ka na. Hindi ka naman kasama eh. Hayaan mo silang para mag-enjoy. Hayaan mo silang magmahalan. Ikaw may sarili kang buhay. Okay? Klaro? Kaya tol, balikan natin ang tanong. Is criminology a science according to George Wilker? No. Bakit? Because criminology is not universal. Ang ibig sabihin lang naman pa rin ng not universal, ang batas sa iba't ibang panig ng mundo ay hindi pare-pareho. Klaro? Naunawaan mga kapatid, they are not actually the same. Clear? Nasusundan? Bango ah. May nagpabango ah. May nagdadalagang lola. Napakalagabuti. Parang lola ngayon lang pinayagang gumala. Alam mo yun? May Johnson. Johnson ba yan? Johnson. Di ba? John din. Ano ba? Juicy na red. Ang bango, brad. Now, makanig pa rin mabuti. Pag-usapan natin ang tinatawag nating nature of criminology. Makanig mabuti. Listen. Last topic tayo bago tayo mag-break time para saglit. Okay, let's talk about nature of criminology. Pag sinabi nating nature, characteristics. Ano bang meron sa kurso natin na wala sa kurso ng iba? Ano? Alam mo, minsan nakakapanakit na yung ibang course eh. Sinasabihan ng criminology na ang criminology daw kurso ng mga bobo. May mga ganun kayo natanggap pa rin na criticism. Diba? Tayo daw ay kurso ng mga tanga, kurso ng mga no choice, diba? Kurso pa rin ng mga bobo sa math, bobo sa Microsoft Word. Di ba ganun kumalat yun Bobo daw kayo sa paggamit ng computer. Totoo naman yun. Totoo, yung bobo naman talaga tayo sa paggamit ng computer. Pero hindi ibig sabihin pag bobo ka sa computer, bobo ka sa lahat ng bagay. Okay? Huwag kayo naniniwala pa rin na bobo ka sa lahat ng bagay. No. May mga kakayahan ka na hindi nila kayang gawin. Okay? O sige nga, sila nga pagkuhanin mo ng fingerprint, o di makulol yung mga yan. Ano? Di ba? Sila pag-classify mo ng fingerprint, primary, secondary, sub-secondary, final, major, at key classification. Di ba? Kaya ba nila yun? Sige nga, humawak sila ng baril tapos check mo kung parehas pare ko yung ng caliber. I-check mo kung iisa ang pinanggalingan ng baril, di ba? Okay? Paggamitan mo ng bullet recovery tube tsaka bullet comparison microscope, hindi masira ulo yung mga yan. Ano? Ang bawat kurso hindi mo pwedeng pagkumparahin. Wala kang karapatan paring laikin ng isang kurso. Porque hindi mo naging kurso ang isang kurso, sabihin mo madali. Di ba? Pwede ko nga sabihin ngayon lahat ng engineering, mga kurakot eh. Am I correct? Di ba? Engineering kurso ng mga kurakot. No? Guess nyo? Di ba? Lahat ng kurso may kapintasan. Wala kang karapatan paring sabihin paring na mataas ang kurso, mababa ang iba. No, we don't have the right to do that. Lahat ng kurso ginawa pare ko ng pantay-pantay. Oo, may mahirap para sa'yo at may mga madali para sa'yo. Okay? Pero hindi mo pwedeng sabihin pare na generally madali ang kursong yan. Di pa naman nasubukan eh. Klaro? Naunawaan? Okay. Now, makinig kabuti. Listen to me very carefully. Letter S, A, N, at D. Letter S stands for social science. Ito ang kagandahan pare ng ating kurso. Lagi mong tatandaan pare, criminology, pag sinabi nating social science, criminology refers to the study, okay, to the study of society. Okay, ang inaaral kapatid ng ating kurso, hindi po halaman, hindi hayop, hindi po bundok, hindi bato, hindi virus, okay, hindi mga ibon, kundi lipunan. We study people.
Okay, ang ating inaaral pare ay tao at lipunan. Kaya tayo mga criminologists, pwede mong tawagin ang sarili mo bilang social scientist. Am I correct? Ayan, you can call yourself as a social scientist. Nga sa putya, social scientist. Okay, pag pumasa, ano? Pag di pumasa, lagay mo sa'yo pare, Juan de la Cruz. Okay? Ayan, pag pumasa, lagay mo pare, R-Crim. Angas, di ba? R-Crim. Pag pumasa, pag di ka pumasa, lagay mo CG. Ganda, di ba? Criminology graduate. Lubet, di ba? Okay? HBH. Okay? BP. Lubet, di ba? Hindi board passer. Di ba? Pwede to, lo. Di ba? RT-2. Lubet, tangina. Retaker, 2 times. Di ba? Pwede, no? Tangina, ayaw natin yan. Gusto nating R-Crim. Okay, letter A, applied science. Always remember that criminology borrows, okay, knowledge from other sciences. From other sciences. Totoo yan. Ang criminology ay nanghihiram ng kaalaman mula sa ibang siyensya. Kaya nga ang criminology multidisciplinary Multidisciplinary science ang criminology, kapatid. Pag sinabi nating multidisciplinary, makinig ka sa akin mabuti, marami tayong inaaral, tol. At tinan mo ha, wala pang criminology, nag-aaral na ng panggagamot ang tao. Di ba? Okay, medicine. Wala pang criminology, nag-aaral na ng paggamit ng camera ang tao. Ang kauna-unang camera ay camera obscura. Pamilyar? Okay? Wala pang criminology, makinig ka sa akin mabuti, nag-aaral na ng paggamit ng iba't ibang chemical ang tao. Chemistry. In fact, may isang chemist, ang pangalan Anton Lavoisier, ang sabi niya, ang apoy hindi mag-e-exist kapag fuel lang at heat. Fuel and heat is not enough to create fire. There must be a third element. What is that? Ano yung letter O? Oxygen. Di ba sabi niya, without oxygen, fire cannot sustain itself. Kaya pansinin mo, tinan mo mabuti ha. May kandila. Okay? Ang tawag doon sa pinaka-candle wax, fuel. Sindihan mo pa rin ng lighter. Ang tawag doon sa lighter, heat. Maliwanag. Tapos sa apoy yan. Ang gawin mo tol, takpan mo ng baso. Ano mangyayari pala sa kandila? Mamamatay. Why? Sapagkat kinulog mo, nawawala ng oxygen pare sa loob. Klaro? Okay, yun ang na-discover niya, Brad. Ngayon, nung pinanganak ang criminology, pare, nilagyan natin ng F ang medicine, F ang photography, at F ang chemistry. Anong ibig sabihin ng F? Fucking medicine, fucking photography, fucking chemistry. No, that is forensic. Diba? In-apply natin ang medisina sa pag-aaral ng crime scene. Malalaman mo pala pare ang time of death. Malalaman mo pala pare ang cause of death. Malalaman mo pala pare ang changes after death. Tumigas, rigor, nangitim, livor, lumamig, algor. Naalala niyo yun? O, diba? Those are what we call changes, okay, after death. Okay? Malalaman mo din pare sa forensic photography ang tinatawag nating identity ng suspect sa pamamagitan ng rogues gallery at mugshots. Malalaman mo din pare ang tinatawag, mape-preserve mo rin ang evidence. Preserve evidence. At mape-preserve mo rin pare ang crime scene. Preserve crime scene. Gumagamit tayo ng general view, medium view, close-up view, extreme close-up view. Ang tawag dyan pare ay simply, okay, photography. At syempre, chemistry, nagagamit natin ang chemistry sa pag-aaral ng pakibasa, blood. Malalaman mo pala pare kung ang dugo ay galing sa hayop o galing sa tao. Okay? Ano pa sir? Nandito rin ang tinatawag pare ko nating semen. Alam mo semen? Monticles, di ba? Tamod, mapulay. Okay? Yung liquid na lumalabas sa junjun natin mga lalaki, semen yan. Malalaman mo kung galing sa iisa o magkaibang tao. Ano pa? Glass fracture. Have you ever heard it? Malalaman natin kung ang isang salamin ba ang entrance o exit point, okay, ng isang tinatawag pare ko natin na bala o baril. Okay? Ang tawag dyan pare chemistry. Kaya ang criminology, likas tayo manggagaya. Likas tayo mangongopya. Di ba? Tol. Kaya sa darating na boarding exam, mangopya ka ha. Sa darating na boarding exam, mangopya ka. Pag sinita ka ng proctor, Hoy! Nangopya ka! Bawal yan ah! Ma'am, hindi po ko nangongopya. Hinihiram ko lang po ang kaalaman niya. You know, I only borrow knowledge because criminology is an applied science. Okay? Subukan nyo, balitaan nyo kung ano mangyayari, ha? Ano? Na, baka nagabuti. Letter N. Criminology is what? Nationalistic.
Pag sinabi natin paring nationalistic, we study our own criminal law. Tama nga naman. Ang inaaral para sa criminology, sarili nating batas. Ito pa isa, we study our own peace and order situation. Peace and order situation. Yan. Inaaral natin ang ating kasalukuyan at sariling problema ng lipunan. Wala tayong pakialam sa problema ng ibang bansa. Maliwanag, we don't care. May patayan sa Japan, pakiko. May shabu sa Amerika, pakiko. Di ba? Di ba? May drugs pa rin sa China, walang pake. Ang pinag-uusapan natin, problema ng Pilipinas. Okay, ang tawag yan pa rin, nationalistic. At ang pinakahuling katangian is what we call dynamic. Tandaan ha, ano bang ibig sabihin ng dynamic? Alam mo yung nanay ko kasi pare ay singer. Kapag kumakanta si mama pare, pag patulog na kami, kinakantahan kami ng nanay ko pare ng kanta ni, Lani, nak ng putya ba yun? Pangalan na? Lani, alabi nyo na? Misa Lucha. Ayun, kala ko nak ng putya eh. Nakamakinig kabuti. Meron siyang kanta, yung bukas na lang kita mamahalin. Okay? Palagi niya yung kinakanta. Sabi ko, ma, bakit mo ba kinakanta yung kanta na yan? Palagi mo na lang kinakanta sa amin. Sabi niya, anak kasi, si Lani Misalucha ang kaisa-isang artist o singer na dynamic. Sabi ko, ano yung dynamic? Sabi niya, intindihin mo to anak, kakanta ako ha. Sabi nung nanay ko yung, hindi ako magaling kumanta. Sabi nung nanay ko yung, bukas na lang kita mamahalin. Sabay sa paglaya ng ating mga... Mas biglang ninipis, puso. Ang nipis ng boses, tataas, bababa. Tataas, bababa. Guess nyo? Parang kanta pare ko yung nalupang hirang. Bayang magiliw, pero sa sinanganan, alab ng puso. Sa dibdib mo yung buhay. Guess nyo, may part pare na mataas, may part na bababa, may part na mabilis, may part na mabagal. Ang tawag kasi pare sa salitang dynamic, it means what? Changing. Nagbabago. We adapt to social changes. Yan ang ibig sabihin pare ng tinatawag natin pare na dynamic. Ang criminology pare is what? Nagbabago. Ang criminology kapatid nag-iiba. Ang criminology kapatid nag-i-improve. Yes or no? Ano? Ang criminology pare, hindi tayo stagnant. Hindi yung kung anong meron sa atin noon ay meron pa rin hanggang ngayon. Nag-iiba. Tinamig katabi mo. Tinamig katabi mo. Nag-iiba, di ba? Ganyan ba itsura niya ng first year kayo? Di ba nag-iba? Okay, criminology is dynamic. Hindi lang itsura, pati inaaral. Tingnan mo pare. Listen, dati may isang baril ang pangalan ni Colt. Ang pangalan pa rin ng baril ay revolver. Ang problema, ang revolver ni Samuel Colt ay single action revolver. Kada isang baba, click. Baba, click. Baba, click. Baba hammer, click trigger. Baba hammer, click trigger. Baba hammer, click trigger. Ang tawag nun pare ay single action revolver. Question. Paano pinapaputok nila FPJ ang kanilang mga sinuunang baril sa mga pelikula nila? Okay? Pag nanood ka ng mga lumang pelikula, they're using their left hand. Pang, 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 pang. Okay? Nung una ko doon nabasa, sabi ko, parang mali naman yata, parang tanga naman tong mga to. Okay? Doon ko lang naintindihan. Kaya gumagamit ng kaliwang kamay kasi baba, hammer, click trigger. Baba, hammer, click trigger. Baba, hammer, click trigger. Ang tawag doon tol, single action. Ngayon, wala nang gumagamit ng single action, boy. Ang ginagamit na ngayon, pare, is what? Double action. Once na kiniklik mo yung trigger, kusa na rin bumababa at pumipitik yung hammer. Kaya putok ka na lang ng putok. Na-invento, pare ko, yung pistol. Okay? Ayan. Ang unang nilabas ay single shot. Okay? Isang kasa, isang putok. Isang kasa, isang putok. Isang kasa, isang putok. Ang tawag doon, single shot. Ngayon, meron ng semi-automatic. Isang kasa, pak, 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 pak. Ngayon, meron ng full automatic. Isang kasa, prrrr. It's different thing. Maliwanag? Nagbabago, ano? Okay? Ballistics changes. Pati batas, syempre. Atin mo ito mabuti. Listen. Dati, kapag ipinasok mo ang iyong penis ng sapilitan sa vagina ng isang babae, anong kaso? Rape. Yan lang yung nasa RPC. Ang tawag diyang kapatid ay rape through sexual intercourse. Yan lang parang mababasa mo tol. Ngayon, nag-iba. Nag-iba ang trip ng tao. Nag-iba kapatid, pari ko yung ginagawa ng mga siraulong individual. Ngayon, tinan mo na mabuti ha, listen. Yung penis ngayon pare, ipinapasok na ng mga siraulo sa bunganga ng tao.
sa pilitin niyang pinapa-blowjob yung kanyang ari sa bunganga ng ibang tao. Kung pagbabasihan natin ng RPC, hindi rape yan. Kasi ang nasa RPC, sexual intercourse, penis to vagina. Sabi ng Congress, puta na, isahan tayo ah. Diba, gumawa sila ng batas, ang nakalagay lang, penis sa vagina. Hindi sinabi sa batas na rape din ang penis sa bunganga. Maliwanag, walang nakalagay sa batas na ganon. Kaya ang ikakaso mo lang talaga sa taong to, acts of lasciviousness o kaya coercion. Okay? Yan. Ito pa isa, putyang ina. Penis, hindi pinasok sa vagina. Putya, pinasok sa lubot. I'm not kidding. Nangyayari yan, di ba? Okay? Hindi rape yan. Kasi ang sabi pare ng ating RPC, rape through sexual intercourse. Penis to vagina lang. Walang nakalagay na penis to mouth, penis to anus. Ito pa isa. May iba naman ang gagahasa, ang gamit is what? Object, daliri, bote, cellphone. Ano ba? Lahat ng mga uri ng prutas, gulay, di ba? Talong, okra, pipino, ampalaya, durian. Bahala ka, anong trip mo? Tangin na, pasok mo lahat ng trip mo, Brad. Okay, saan ipinasok? Pinasok sa vagina, pinasok pare ko sa anus. Kung pagbabasihan natin ng batas, wala yang rape. Hindi rape yan. Sabi kapatid ng ating pong mga congressman, we have to change it. Baguhin natin. Gawa tayo ng batas. Republic Act 8353, also called as rape through sexual assault. Rape through sexual assault. Okay? Rape through sexual assault. Ang tawag dyan pare 8353. Klaro? Naunawaan mga kapatid? Ang maganda pare dito, dati, ang nakakasuhan lang ng tinatawag na rape, lalaki. Kasi lalaki lang may burat. Babae lang may kisi. Tama? Ngayon, hindi na lang. At tinan mo ha, kapag pinag-uusapan natin ang penis, lalaki. Pero pag mouth, both gender. Lalaki may bunganga, babae may bunganga. Kaya kung ipapasok ng lalaki ang kanyang ari sa bunganga ng babae, rape. Lalaki, pinasok ang kanyang ari sa bunganga ng kapwa niya lalaki, rape. Maliwanag. Ganun din dito. Penis, pinasok sa anus. Ang anus, both gender. Kaya kung ipapasok ng lalaki ang kanyang ari sa puwet ng babae, rape. Sa puwet ng kapwa niya lalaki, rape pa din. Kaya sa mga lalaki dito, mag-ingat kayo sa mga nakakainuman nyo palagi ha. Ano? Baka pagising mo kinabukasan, di ba lasing na lasing ka tol. Tinira ka ng mga kainuman mo. Di ba pagising mo, pre, sakit ng puwet ko pre ha. Ang ina pre, iba yung naramdaman ko kagabi pre ha. Parang ang luwag ng puwet ko kagabi pre ha. Pre, kaninang umaga, tumaay ako pre ha. Nalaglag lang yung tayo ko, pre. Hindi ko na inire pag-upo ko. Nalaglag na gano'n. Tangina niyo, pre, ha. Anong ginawa niyo sa akin? Ano? Ba't parang may dugo-dugo yung brief ko? Ano? Grabe kayo, pre. Yung tayo ko, dire-diretso, walang putol, oh. Nalaglag lang ang putyo. Narasoy na yun? Di ba hindi? Masikip kasi yung puwet mo. Kaya pag-upo mo, di ba, may konting iripe, pero pag sobrang luwag na niyan, Brad, pag-upo mo, wala lang. Para ka lang naglaglag ng basura. Smooth, di ba? Parang ice cream cone na yun, dire-diretso lang. Ew. Ang tawag dyan, Paris, what? Dynamic. Clear? Naunawaan mga sir at ma'am, so wag na wag kakalimutan yan. Are we learning? Okay, sige po. Okay lang ba, wag na ako magpa-break? Ituloy ko lang hanggang 11:45, tapos mag-early lunch na lang tayo. Is that okay with you? Okay, ayan. Kasi hindi na ako nagpa-break. Sayang kasi mapuputol yung discussion natin eh. Huwag kalimutan ng ating memory aid ha. Ang ating memory aid is what? Sand. Nakuha nyo? Okay, ngayon. Pag-usapan natin ng isang importanteng paksa. Napakahalaga pa rin ng paksang ito. Ito yung mga tinatawag nating related sciences to criminology. Pagkatandaan nyo to ha. Ang criminology kapatid ay hindi nag-iisa. Marami tayong kakampi. Huwag sanang lalaki ang ulo nyo na pag sinabing criminology, ikaw ay dominant na ikaw lang ang nag-aaral ng krimen. Hindi po. May mga kamag-anak tayong course. May mga kamag-anak tayong sciences. May mga kamag-anak tayong study. For example, number 1, focus tayo ha. Tumingin ka sa akin mabuti. Nandito ang tinatawag nating criminal demography. Tandaan na, criminal demography. What is that, sir? Makinig ka sa akin mabuti. Pag sinabi natin criminal demography, it pertains to the study of criminality in relation to population.
Ayan, the study of criminality in relation to population. Tagalog, inaaral mo krimen at dami ng tao. Question, meron bang kaugnayan ang krimen sa dami ng tao? Yes or no? Meron ba silang kaugnayan? Yes. Ang tawag sa kanilang relationship ay direct positive relationship. Direct positive relationship. Yes, sir, anong ibig sabihin ng salitang direct positive relationship? Ito yan. Makinig mabuti ha. Naniniwala tayo na habang nagkakaroon ng increase of population, habang dumadami ang tao, ang katumbas ay pagdami ng krimen. Matik yun. Habang dumadami ang tao, dumadami krimen. Do you agree? Do you agree? Yes or no? Yes. Try to compare. Cotabato and Metro Manila. Saan mas maraming krimen? Mas maraming krimen sa Maynila, di ba? Araw-araw doon may holdapan, snatcher, pokpok sa paligid, peking produkto. Yes, araw-araw yun, walang tigil. Okay, sugal, lahat pare, lahat ng krimen pare na gusto mong makita nandun. Sobrang dami ng tao eh. Okay, in fact, ang Metro Manila pare, ang Maynila ay kabilang sa top 10 most crime infested sa buong Southeast Asia. Ang nasa una yata tol ay Indonesia yata or India. Tapos Quezon City and Manila ay pasok sa top 10. Top number 2 tsaka top number 5. Okay, Metro Manila. Grabe tol, no? Next, number 2. Ang tawag naman dito pare ay criminal ecology. Sir, ano bang ibig sabihin ng criminal ecology? Okay, tiyan to mabuti. It pertains to the study of crime. Makinig sa mayos. It pertains to the study of crime in relation to what we call environmental feature and spatial characteristics. Spatial characteristics. Sir, anong ibig sabihin ng pinupunto mo? Ang sabi pare ko dito, pag sinabi natin criminal ecology, pag-aaral ng itsura ng lugar at ang pagitan ng bawat bagay. Okay? Ang tawag dyan, criminal ecology. Pinag-uusapan, ano ba ang katangian? Ano ba pare ang katangian ng environment at gaano ba ito kaluwag o kasikip? Okay? Spatial. Feature and spatial. O, tinan mo mabuti. Huwag mawala. Okay? Makinig ka sa maayos. Example. Sa Pilipinas, may dalawang klase ng lugar. May lugar na tatawagin nating urban at may lugar na tatawagin nating rural. Tama? Pag sinabi pare ko nating urban, mga sir at ma'am, it means what? Ano bang ibig sabihin ng urban? It pertains to cities. It pertains to what we call industrial areas. Industrial areas. Mga lugar na maraming pabrika. Mga lugar na dikit-dikit na mga bahay. Dito kapatid, there are more houses. Talagang dikit-dikit talaga. Kaya asahan mo, if there are more houses, there is less space. Tama? If there are more houses, there are less available space. Kaya mapapansin mo ang mga bahay sa mga syudad, dikit-dikit. Tama? Sino mga nakapunta na ng Maynila dito? Sino mga nakapunta na ng Manila? Anyone? Kamusta itsura? No, sa mga nakapunta ng Manila. Ma'am, saan ka nakapunta sa Maynila? Quiapo, di ba? Nakita mo yung lugar doon. Wala masyadong tao, no? Wala masyadong tao sa Quiapo, ma'am, no? Punta ka ng Pasay, Makati, Parañaque, Alabang. Putsya nga na, hindi mahulugan yon, hindi kagaya pare dito. May mga bukid-bukid pa. Tangin na sa Maynila, walang bukid doon. Walang bukid doon. Walang damo. Ang damo sa amin, tuyo na. Nakarolyo pa. O, tol, binibenta ng 50 kada pakete. Ano, yun lang ang damo dun, tol. Yung illegal pa yung damo dun, ha? Dito kasi daming damo, di ba? Wala na rin puno dun. Ang puno dun, pare, sa luneta mo na lang makikita sa park. Pero wala nang puno sa mga bahay-bahay. Okay? Ayan, maliwanag. Okay, na, makinig kabuti. Listen. Sa rural areas, ang tawag dito, pare, ay mga provinces. Okay? Ito yung mga tinatawag nating agricultural areas. Pansin ko, dumaan ako sa Jensan, tapos tupi ba yun? Tupi? Sunod? Ang daming taniman ng pinya. Tama? Ayun. Ayan. Agricultural, puro palayan pa. Kagaya sa amin sa lugar namin sa Bulacan. Ang lugar namin ay agricultural area. Ang taniman naman namin doon, palay. Palay at mais. Dito rin ba? Mais din ba dito? Mais or ano bang
Mais tsaka palay din. Okay? Ayan. Na, makinig kabuti. Kaya asahan mo dito, there is less houses. There are less. Okay? There are less houses. Okay? Hindi pare ko yung masyado pang populated ang lugar na to, tol. Asahan mo to, there are more available space. More available space. Ngayon, tanongin kita. Sa pagitan ng urban tsaka rural, ano ang saan mas maraming krimen? Saan mas maraming krimen? Sa urban o sa rural? Sa urban. Tandaan na, if there is less space, more crimes. If there are more space, less crime. Yes niya? Yan. Ang tawag dyan pare, criminal ecology. Pinag-uusapan, anong itsura ng lipunan? Anong itsura ng lugar? Gaano ba kaluwag o kasikip ang lugar? Okay? Naunawaan? Nakakasabay? Hello, nandiyan ba kayo? May kausap pa ba ako mga sir at ma'am? Okay, thank you. Let's talk about number 3. Meron pang isang klase ng pag-aaral. Ang pangalan ay criminal epidemiology. Epidemiology came from the word epidemic. It talks about the relationship between criminality and, tinan mo to ha, iba to ang aking term na gagamitin ha, environmental conditions. Okay, environmental conditions, criminality and environmental conditions. Pinag-uusapan ang krimen at kapaligiran, status ng kapaligiran, status ng lipunan. Pag sinabi kong status, number 1, example, pag sinabi kong status, hindi itsura ng lipunan ng ating pinag-uusapan, kundi kalagayan ng lipunan. Number 1, poverty. Naniniwala ka ba kapag ang isang lugar mahirap, maraming krimen? Yes or no? Do you believe that more impoverished ang isang bayan, mas maraming kriminalidad? Yes or no? Yes. Tinan mo pari ang Quiapo, di ba? Tinan mo Tondo, tinan mo Recto, tinan mo Baseco, di ba puro mahihirap ang mga nariyan? Okay? Ano pa? Broken families. Naniniwala ka ba? Kapag ang isang pamayanan, maraming watak-watak na pamilya, maraming batang pariwara. Yes or no? Yes. Kaya nga sa mga lalaki dito, sa mga lalaki dito meron akong payo, sa mga lalaki, huwag na kayong mag-asawa ng single ladies. Ang hanapin nyo ay single mom. Sa mga lalaki dito maghanap kayo ng single mom, maghanap kayo ng babaeng may anak pero walang asawa, makakatulong ka sa lipunan. Yes, may pararamdam mo sa babae ang pagmamahal ng isang lalaki. May pararamdam mo sa bata ang pag-ibig ng isang ama. Makukumpleto mo ang pamilyang sinira ng iba. Yes nyo? Kaya sa mga lalaki dito, tigilan nyo nakakatira ng 16 years old. Tigilan nyo na yan. May mga lalaki dyan mahilig bumanat ng 16. Senior high school pa lang yan, tol. Kulong ka, gago. Rape yan. Sabi ng batas, di ba? If you had sex with a 16-year-old child, rape yan. Kahit pumayag pa yan, tol. Kulong ka, maximum. Meron akong tip. Ang tirahin nyo, mga lalaki, 60 years old. Goods yan. Ito, hindi ito senior high. Senior citizen to, pare. Pero at least nandun pa rin yung senior. Di ba? Hindi yan rape. Walang rape dyan, tol. Walang rape dyan, Brad. No? Pag-ibig yan eh. Am I correct? Oo naman. Baby pa, walang ngipin yan, no? Nakita mo? Pag sinipsip ka niyan, tol, gilagid agad ang mararamdaman mo. Walang ngipin, swabbing, para kang sinipsip ng jellyfish. Parang nakakadiri. Pero talaga, okay lang yun. Nakamakinig. Walang rape dyan, tol. At hindi ka makukulong ng maximum. Makakatanggap ka pa ng NMAX. Ayusin mo ang sarili mo. Ano mas magandang piliin? Max o NMAX? NMAX na. Ganon din sa inyo mga babae. Tandaan ha. Kung gusto mong makaraos sa buhay, hindi na uso yung pag may tiyaga, may nilaga. Hindi na uso yun. Ang uso ngayon, girls, kung gusto mo ng bulalo, tumira ka ng lolo. Maliwanag, Kaya sa mga babae dito, kung gusto mo ng makaraos sa buhay, maghanap ka ng asukal de papa. Alam mo yung asukal de papa? Sugar, daddy, o kaya apam. Di ba? Maghanap ka ng matatandang apam. Goods yan. Lalo yung mga niga, alam mo yun? Okay, mga niga. Sa mga babae dito, mag-ingat kayo mabuti ha. Huwag kayong basta-basta mag-aasawa ng niga ha. Planuhin nyo mabuti ha kung kakayanin nyo Mahirap yun. Yung mga negro ngayon pare, ang tawag sa kanila, BBC. The Big Black Chicken. Di ba? Ang sukat niyan tol, 7x3.
7 ang haba, 3 ang taba. Kaya konting ingat, tol. Mamamatay ka dyan. Ang magiging cause of death mo, pare, asphyxia. Alam mo to? Ayan, blockage of oxygen. Pagbabara sa lalamunan. Kaya mas okay, pare, yan. Mas okay mag-asawa ng Pinoy. Sa Pinoy to, pag inasawa mo Pinoy, ang sukat niyan, pare, 3x1. Get na. Ayan, 3x1. 3 ang haba, 1 taba, pero snappy. Yun naman maganda dun, Brad. Diba? Nakatune yan palagi, tol. Maganda talaga yun, no? Hindi kagaya ng mga Amerikano, mahaba pero malambot. So, sa Pinoy, pare, maikli, pero putya, parang Persian na ROTC yan, tol. Snappy talaga. Nakatune yan, pare. Nakaiba yung dalang talaga yan, Brad. Okay, now, makinig kabuti. Listen. Not only broken families, but also unemployment, kawalan ng trabaho. Okay, tandaan na, kapag pinag-uusapan natin itsura ng lugar, ang tawag, ecology. Kapag pinag-uusapan natin kalagayan ng lugar, anong tawag? Epidemiology. Epidemiology came from the word epidemic. At pag sinabi natin epidemic, ito'y sakit na laganap sa isang lipunan. Okay? Number 4, makinig ka sa akin mabuti, last 5 minutes. Number 4, ang tawag naman dito ay criminal physical anthropology. Criminal physical anthropology. Sir, ano yan? Ano yung tinatawag nating criminal physical anthropology? Pinag-uusapan dito, pare, ang connection sa pagitan ng criminality, and, makinig mabuti ha, physical appearance ng tao. Okay? Physical structure ng tao. Isa to sa mga bagay na ayoko talagang pinag-uusapan. Bakit nga mo? Sobrang discriminating ng topic na to eh. To be honest with you. Sobrang discriminating ng topic na to, pare. Bakit nga mo, Brad? Ang pinag-uusapan, yung posibilidad na maging kriminal ang tao, depende sa kanyang itsura. Depende sa kanyang katangian. Depende sa kanyang pangangatawan. May ganyan ba, sir? Parang sablay naman yata yung theory. Tingnan mo ha, listen. May isang nilabas na theory, pare, a few decades ago. Matagal na. Okay? Yan. Ang pangalan pa rin ng teorya is what we call, okay, makinig mabuti ha, phrenology. It pertains to the study of behavior in relation to shape of skull. Tingnan mo ha, malalaman mo daw ang ugali ng tao depende sa hugis ng kanyang ulo o bungo. Hawakan niyo yung ulo niyo. Can you touch your skulls? Go. Pakihawak ang ulo. Okay, hawakan mo yung ulo mo, pare. Lalim bandang likuran. Lalim bandang likuran. O, tingnan mo ha. Kapag daw ang ulo mo, kapatid, ay ito ang itsura. Wait lang, let me draw something. Okay? Tingnan mo ha. Kapag daw ganito ang itsura ng ulo mo, ito ang iyong noo, batok, ito ang tuktok, ito ang batok, pare, ito ang iyong leeg. Okay? Ito, pare, ang